Sa bayan ngayon, nasa 1.2 na ang presyo. Pero 0.8 lang ang ibibigay mo. Kulang ng 0.4 kada kilo. Sa 100,000 kilo, 40,000 agad ang mawawala sa amin. Ginagawa mo ba kaming tanga? Mga kasama, nakikita nyo ba ito? 30 truck ang pumasok sa baryo. Puno ng kontrata ang mesa. Para lang bumili ng mga melokoton sa halagang 0.8 kada kilo. Sa labas, 1.2 ang presyo. Bumalik siya para pagsamantalahan ang mga kanayon natin. Walang pusong negosyante. Ilabas nyo ang mga truck na yan. 0.8. Narinig nyo ba ng malinaw, mga kasama? 0.8. Tingnan niyong mabuti, mga kapatid. 30 truck, walang kulang. Lahat yan ay papunta sa ating baryo Kingsi. Siguradong kulang sa supply si Zuchuan. Habang mas kailangan niya, mas hindi natin dapat madaliin ang pagbebenta. 3 taong hindi bumalik sa baryo si Boss Zhu. Tapos pagbalik niya, ganito kalaki ang eksena. Anong presyo kaya ang ibibigay niya para payamanin ang mga kanayon natin? 0.8 kada kilo. 0.8. Ang 0.8 ay ang garantisadong pinakamababang presyo. Ang mga pagkalugi sa pag-ani at transportasyon. Pati na ang pagtaas at pagbaba ng presyo sa merkado. Kami na ang lahat ng sasagot niyan. Kapag napitas na ang mga melokoton at naisakay sa truck, gaano naman kalaki ang magiging panganib doon? Huwag mo kaming takutin gamit ang mga salitang pangnegosyo. Pumirma kayo ngayon, ibibigay ko agad ang 30% deposito. Titimbangin at ikakarga ang mga melokoton. Titimbangin at ikakarga ang mga melokoton. At ang natitirang bayad ay babayaran sa mismong araw na yon. Kung bukas ay tumaas ito sa 1.5. 0.8 pa rin ba? At kung sa susunod na araw ay maging 2 na? Hindi mo ba dadagdagan ang bayad? Kung ganoon, bakit naman namin ibebenta sa'yo? Dahil kung bukas ay bumaba ito sa 0.5. Hindi ko bababaan ang presyo. Kahit na bumaba pa ito sa 0.3. Basta't pasok sa pamantayan ang mga melokoton. Bibilihin ko pa rin ito sa halagang 0.8. Isusuko ninyo ang posibilidad ng mataas na presyo. Habang ako naman ang sasalo sa tiyak na panganib. Kapag tumaas, ikaw ang makikinabang. Kapag bumaba naman, magpapanggap kang mabuting tao. Kahit anong anggulo tingnan, hindi ka talagang malulugi. Kung talagang hindi ka takot malugi. Hindi ko sana hihilingin na anihin ang lahat sa loob ng 48 oras. Bakit kailangang 48 oras lang? Matapat na pamimili. Papalapit na ang ulan patungong Hilaga. Papalapit na ang ulan patungong Hilaga. Pagkatapos ng hapon bukas, posibleng magkaroon ng tuloy-tuloy na malakas na ulan. 80% ng hinog ang mga melokoton. Kapag nabasa pa ang mga ito ng ulan, sabay-sabay na mabibiyak at malalaglag ang mga bunga. Ang mas malaking problema ay ang daan. Kapag pansamantalang isinara ang daan sa bundok, hindi makakapasok ang mga sasakyan mula sa labas. At hindi rin mailalabas ang mga melokoton dito. Baka naman gumagawa ka lang ng dahilan para bawasan ng 0.4 ang presyo. Ikaw ba ang hepe ng panahon o hepe ng transportasyon? Kung kailan ulan? At kung kailan isasara ang mga daan? Desisyon mo ba lahat yan? Kung hindi kayo makikinig sa akin, harapin niyo ang panganib. Siya nga mismo, hindi makasiguro kung ulan talaga. Ang pagpasok ng 30 walang lamang truck sa baryo ay nagpapatunay lamang na nagmamadali na siya sa mga order niya. Habang mas nagmamadali siya, mas dapat nating itago ang ating mga produkto. Ngayong araw, 1.2. Bukas, 1.5. Sa susunod na araw kapag umulan na, at nagkulang na ng supply sa labas, may bebenta na natin ang mga melokoton natin sa halagang 1.8. 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8. Paano kung ibenta ko muna ang kalahati ng sa akin? At itabi ang kalahati para maghintay ng mas magandang presyo. Hindi naman sa itinaya natin ang lahat sa isang panig lang. Hindi magbebenta ang buong baryo. Ibenta na muna natin ang sa atin sa halagang 80 sentimo. Mang Chen, nakipagkasundo na ako sa Xingmong Trade. Basta't pagsama-samahin ng buong baryo ang mga produkto. Kapag sapat ang dami, kailangan nilang bilhin sa presyo natin. Nasaan ang kontrata? Nasaan ang deposito? Patuloy pa ring tumataas ang presyo. Tanga lang ang pipirma sa permanenteng kontrata ngayon. Ako si Zhao Qiang, maraming taon na ako rito sa baryo. Hindi pa ba sapat ang pangalan ko kumpara sa isang deposito? Walang deposito. Walang minimum na dami ng bibilhin. Walang takdang oras ng pagkuha ng produkto. At wala ring kabayaran para sa paglabag sa kontrata. Hindi yan matatawag na order. Nataranta ka na. Ayoko lang na ituring nilang pera ang mga chatlog ninyo. Ang totoo, ikaw ang natataranta. 30 truck ang nakatambak at walang laman.
Nasasayang ang crudo at toll fee ng mga driver. Kung hindi ka makakakuha ng mga melokoton ngayon, ano ang i-deliver mo? Boss Zeo. Tama siya. May takdang panahon ako para sa pag-deliver. Narinig niyo yon, di ba? Habang mas kailangan niya ang produkto, lalong hindi natin dapat ibenta sa halagang 80 sentimo. Tama, kahit 1 piso at 20 sentimo, hindi natin ibebenta. May 10 minuto pa para sa kontrata. Ang mga gustong pumirma, makukuha agad ang pera ngayon. Para sa mga ayaw pumirma, hindi ko kayo pipilitin. Mayroon namang kumukuha sa kanlurang baryo. Huling pagkakataon na ito. May pipirma ba? Sino man ang mangahas na magbenta kay Zuchuan sa halagang 80 sentimo ngayon? Siya ang magiging pinakamalaking katatawanan sa baryo Kingsi. Huwag magbenta, kahit 1 kilo huwag nating ibenta. Maliit ang mga melokoton sa baryo Shimen. Kahit 50 sentimo, hindi babayaran ng mga mamimili ng sariwang prutas. Ang sariwang prutas ay nakadepende sa itsura. Ang pagpoproseso naman ay sa tamis nito. Ang malalaking melokoton ng baryo Kingsi ay maganda para sa live streaming. Ngunit ang maliliit na melokoton ng baryo Shimen ay pwede pa ring ipasok sa linya ng produksyon. Hahaha, dahil hindi ka makabili ng magagandang melokoton. Pumunta ka na lang sa mahirap na baryo para mamulot ng mga reject, Boss Zhu. Ang galing mo namang magdala ng 30 truck dito. Hindi dahil malakas ang sigaw mo sa presyo. Ay may magbabayad na agad nito. Hahaha. Pagkalipas ng 3 araw, ipapakita ko sa'yo na maibibenta ang mga melokoton namin sa halagang 1 piso at 80 sentimo. Pagkalipas ng 3 araw, huwag kang lalapit sa amin at magmamakaawa sa halagang 1 piso. Kung bibili ako ng 1 truck ng mga melokoton na hindi naman maibebenta. Sa huli, ikaw ang babalik para magmakaawa sa amin. Hahaha. Ipasok ang lahat ng 30 truck. Paano kung hindi rin pumirma ang baryo Shimen? Kung ganoon, kakausapin natin sila ng paisa-isa o 10-10. Paano kung mas maagang dumating ang ulan kaysa sa inaasahan? Kung magyayari yon, hindi na ito usapin kung sino ang mas mahal magbenta, kundi kung sino ang may oras pa para maibenta ang mga melokoton. Bumalik ka para kumuha ng lumang mapa. Hindi ba't umalis ka na? Kukunin ko lang ang mga bagay na iniwan ng tatay ko. 3 taon mo iyong hindi hinawakan. Ngayon lang naging mahalaga sa'yo para lang makabili ng mga melokoton. May 500 sa kabubatan ng baryo Shimen. Baka nandoon pa ang mapa. 3 taon na ang nakalipas, ganyan din ang ginawa mo, tumingin sa daan, naghintay ng truck, at nagkwenta ng presyo. At ano ang nangyari sa huli? Hindi na mababa ang 70 sentimo. Ibenta muna natin ang 300 tonelada. Titingnan natin ang takbo ng merkado para sa mga natitira. May nagtatanong na sa bayan kung pwedeng 1 piso. Kung ibebenta natin ngayon, mababawasan ng hindi bababa sa 60,000 ang kikitain natin. Hanggat hindi pa pumapasok ang pera sa account. Salita lang iyan ng ibang tao. Nakapila na ang mga truck. Ibiyahin na muna natin ang mga produktong pwede nang dalhin. Maghintay pa tayo ng 1 araw. Pauwiin muna ang 20 truck. Tumawag na lang ulit ng mga truck bukas kapag tumaas ang presyo. Ang mga cold chain truck ay hindi parang kariton ng baka ng pamilya mo. Umalis na sila ngayon. Hindi siguradong babalik sila bukas kahit ipatawag natin. Basta't mataas ang presyo. Walang driver ang tatangging pumunta. Sabi mo tataas ito ng 1.2 yuan. Nandito lahat ang kita ng pamilya ko para sa buong taon. Paano mo kami babayaran? Paano babayaran? Bigyan niyo pa ako ng 2 oras. Siguradong makakahanap ako ng mga sasakyan. Gumuho na ang daan. Huwag nang pag-usapan ang 2 oras. Kahit 2 araw, hindi pa rin sila makakapasok. Tigil na po. Papa. Kung mabubuksan natin ang 100, makakalabas tayo. Hindi ang daan ang sumira sa'yo. Kundi ikaw na isinugal ang lahat ng melokoton ng buong baryo para sa bukas. Bago pumanaw ang papa mo, sinabi niya, maaaring magkamali sa presyo sa negosyo. Pero hindi mo pwedeng takbuhan ang iyong mga utang. Kaya sa pagkakataong ito, hindi ko hinayaang may sumugal kasama ko. 3 taon ang nakalipas, inisip mong masyadong mababa ang 8 sentimo. Ngayon naman ay bumibili ka ng melokoton ng iba sa halagang 8 sentimo. Paano mo mapatutunayan na hindi lang ito ibang paraan ng pagsusugal?
Ang presyo sa planta ng pabrika ay piso 30 sentimo. Binibili ito sa halagang 8 sentimo. At kung idaragdag pa ang pag-aani, pag-uri, transportasyon, at mga sira, karaniwan ay mahigit 1 sentimo na lang ang natitira. Kapag tumaas ang presyo, hindi ko pwedeng taasan ang singil sa pabrika. Kapag bumaba naman ang presyo, hindi ko rin bababaan ang bayad sa mga magsasaka. Maagang dumating ang bagyo. Dumoble pa ang pamasahe sa sasakyan. Mababawasan lang ang kita ko. Paano kung maputol ang daan? Basta't pirmahan ang kontrata. Kahit maputol ang daan, problema ko na yon. Ganyan din ang hinarap ng papa mo noon. Inayos lang niya ang mga naging pagkakamali ko. Habang ako naman ay nananagot sa mga kondisyong mismong isinulat ko. Umalis si Zuchuan na walang laman ang 30 sasakyan. Patunay na kulang siya sa supply. Kung sino ang unang magbenta, siya ang magpapababa ng presyo para sa iba. Nakasulat lang dito na bawal magbenta sa loob ng 3 araw. Pero hindi nakasulat kung kailan ito kukunin ng sinong trade. Tumaas ang presyo araw-araw. Kung itatakda natin ngayon ang petsa at presyo, tayo ang malulugi, tayo mismo. Walang garantisadong pinakamababang presyo. Walang paunang bayad. At wala ring kabayaran kung sakaling masira ang kasunduan. Kapag hindi sila dumating, sino ang mananagot? 10 taon na akong bumibili ng prutas sa baryo. Kailan ko ba niloko ang mga kanayon ko? Tumpak ang hula ni Kuya Kiang sa merkado noong nakaraang taon. Hindi tayo magkakamali kung susunod sa kanya. Pumirma ang lahat pero ikaw hindi. Paano makikipagtawaran si Zhao Qiang gamit ang produkto ng buong baryo? Gusto ko lang munang ibenta ang 30%. Kung mauunang magbenta ang pamilya mo, malalaman ng mga dayuhang mamimili na hindi nagkakaisa ang baryo. Ang mababawas sa kita ng iba. Ikaw ba ang mananagot? Pipirma ako pero ibalik mo agad ang opisyal na kontrata. Kapag tumaas ang presyo bukas, malalaman mo kung gaano kahalaga ang pirma na ito. Hay! 900 tonelada, hindi pwedeng mabawasan kahit 1 tonelada. Dapat makapasok bago mag-alas 4 ng hapon sa Makalawa. Hindi magsisimula ang produksyon kapag kulang ang dami. Kapag lumampas sa oras, may karapatan silang tanggihan ang buong batch. Dapat ay makakapagbigay ng 600 tonelada ang baryo Kingxi. Pero ngayon ay wala kahit 1 kilo. Karaniwan namang wala pang 300 tonelada ang nabebenta ng baryo Shimen. Kahit pumirma pa ang lahat. Hindi pa rin ito mapupunan ang kakulangan. Maaaring wala pang 300 tonelada ang opisyal na ani. Pero hindi ibig sabihin na 300 tonelada lang ang mayroon sa kabundukan. Ano ang mga ito? Ito ang pinagkukunan ng hilaw na materyales ng pabrika ng Delata 10 taon na ang nakalipas. Nagsara na ang pabrika. Pero nandyan pa rin ang taniman. Kaya lang, maliit ang tingin ng mga mamimili ng sariwang prutas sa laki ng mga ito. Kaya bihira silang pumunta sa baryo. Kailangan pa ring suriin ang tamis. Kumpirmahin ang dami ng ani para mapag-usapan ang kontrata. Bumibilis ang galaw ng ulan. Wala na tayong gaanong oras. Kaya papasok na tayo sa baryo ngayon. Zuchuan, tandaan mo ang huling isinulat ng tatay mo. Maaaring ibenta ng patingi-tingi ang mga peach. Hindi pwedeng isugal ang lahat ng panganib sa isang araw lang. Nakasecure na ako ng higit 500 tonelada sa baryo Kingxi. Ang ipinangako mong 5 mao na bayad sa channel ay hindi dapat magbago. Ihanda muna ang mga produkto at ang mga sertipiko. Gaano karami ang bibilhin sa huli? Sa anong presyo? Pagdedesisyonan pagkatapos suriin ang mga produkto sa mismong lugar. Sertipiko ng garantisadong presyo. Naghihintay ang mga taga-baryo sa opisyal na kontrata. Kailan kayo magpapadala ng mga truck? Sertipiko ng garantisadong presyo. Notaryo ng garantisadong presyo. Masama ang panahon, nasaan ang notaryo ng garantisadong presyo? Hindi muna papasok ang mga truck sa bundok, nasaan ang notaryo ng garantisadong presyo? Hindi muna papasok ang mga truck sa bundok, nasaan ang sertipiko? Sabihan silang iwan muna ang mga peach sa puno at maghintay ng abiso. Halo, nasaan ang notaryo ng garantisadong presyo? Halo. Kakasabi lang na ang singnong trade. May garantisadong pabago-bagong presyo. Notaryo ng garantisadong presyo. Kinumpirma na ng singnong trade na kukunin nila ang mga produkto.
Isa lang ang gagawin natin ngayon, ang maghintay na tumaas ang presyo. Magkano? 13.8. Ang batch ng mga pitch na ito ang magliligtas sa ating order. Ha? Hindi sapat ang sumubok ng isa lang. Kumuha ng tig 10 kahon mula sa silangang dalisdis, timog na dalisdis, at sa lumang taniman. Sabay-sabay nating suriin ang antas ng pagkahinog, tamis, at dami ng bulok na prutas. Nagdala kami ng mga truck at pera para bilhin ang mga produkto. Hindi para kumuha ng pagsusulit. Ako si. Nadala na ang baryo-shimen sa mga pangakong napapako. Totoo nga ang mga truck. Pero hindi ibig sabihin totoo rin ang pera. At kahit totoo ang pera, hindi ibig sabihin walang patibong sa kontrata. Narito ang lisensya sa negosyo at permit sa transportasyon sa kalsada. Pati na rin ang mga patunay ng account para sa mga susunod na order. Pwede ninyong suriin ng dahan-dahan. Ngunit susuriin muna namin ang mga prutas. Ako ang kapitan ng baryo, si Kapitan Fang. Gaano karami ang bibilhin nyo? Lahat ng umaayon sa pamantayan ng pagpuproseso. Bibilhin ko kahit gaano karami. Tinatayang hindi bababa sa 300 tonelada. Kailangang irehistro muli ang aktwal na dami ng ani. Maliliit ang mga pitch namin dito. Kahit 5 mao, namamahalan pa ang mga nagtitinda ng sariwang prutas. Bakit kayo mag-aalok ng 8 mao? Tinitignan sa merkado ng sariwang prutas ang laki, kulay, at itsura. Pero sa pabrika, ang tinitingnan ay ang tamis, bango, at dami ng laman nito. Maaaring hindi maganda ang itsura ng mga peach nyo. Pero may sapat at matatag na tamis ang mga ito. Naangkop para sa juice at jam. Mabulaklak ang pananalita ninyo. Hindi nga nagbenta ang Baryo King C kahit sa halagang 1.2 yuan. Tapos pupunta kayo rito para bilhin ang sa amin sa halagang 8 mao lang. Ginagamit niyo ba ang order ng mababang kalidad na prutas para palitan ang mga dekalidad? Ang order na ito ay para talaga sa mga peach na ipoproseso. Hindi para sa mga dekalidad na sariwang prutas. Ang presyo pagdating sa pabrika ay 1.3 yuan. Binibili namin ito sa halagang 8 mao. Ang natitirang halaga ay para sa pagpitas, pag-uri, pagkalugi sa transportasyon at mga gasto sa pagsusuri. Kung talagang tataas ito sa 1.5 yuan bukas, 8 mao pa rin ba ang ibabayad ninyo? Nilalayo ng kontrata na lock ang presyo. Pati na rin ang panganib. Walang dagdag kapag tumaas. Walang bawas kapag bumaba. Basta't nakapirma sa kontrata at naabot ang pamantayan. Ako ang bahalang magbiyahe ng mga produkto. Paano kung masara ang daan dahil sa malakas na ulan? At hindi makapasok ang mga truck ninyo? Hahayaan niyo na lang bang mabulok ang mga peach sa puno? Kung nakapirma na sa kontrata ngunit hindi namin nakuha ang mga produkto dahil sa problema sa aming transportasyon, magbabayad kami ng kompensasyon batay sa napagkasunduang dami. Maliban na lang kung tumanggi ang mga magsasaka na mag-ani, mandaya sa kalidad o ibenta ito sa iba ng walang abiso. Dobleng ibabalik ang deposito. Hindi nga ipinasa ang risgo sa mga taga-baryo. Wala pang 2 araw ang natitira. Hindi natin pwedeng ubusin ang buong umaga sa pag-inspeksyon dito. Kulang kayo sa oras. Kulang kami sa kasiguruhan. Kapag may nakaligta ang isang pagsusuri. Kapag nagkaproblema, buong baryo ang apektado. Hayaan siyang mag-check. Kumusta, Zuchuan? Totoo ang kumpanya at ang account. Kumpirmado rin na may 900 toneladang order ang mga mamimili. Pero kailangan nilang maihatid ang lahat bago mag-4:00 ng hapon sa Makalawa. Napakagipit ng oras. Bakit hindi nagbenta sa iyo ang Baryo King C? Dahil hindi tanga ang Baryo King C. Mga kanayon sa Baryo Shimen, pakinggan niyo ako. Kung pipirma kayo sa halagang 0.8 ngayon, huwag kayong iyak kapag naging 1.5 na bukas. May nag-aalok na ng 1.3 sa bayan. Naghihintay ang buong Baryo King C. Bakit naman tayo pipirma ngayon? Kadalasan niya, hindi pa mabenta ng maayos sa 0.5. Malaki na ang 0.8. Pero paano kung talagang tumaas ang presyo? Tama nga naman. May pagpupulong mamayang gabi. Ang mga gustong magbenta, pumirma. Ang mga ayaw, sila ang magdadala ng sarili nilang risgo. Walang pwedeng mamilit sa kahit kanino. Hahaha, Kapitan Fang. Kapag pumirma ka rito, mababawasan ng libo-libo ang kikitain ng buong baryo bukas. Kaya mo ba itong panagutan? Hindi ko kayang panagutan. Kung gaano kalaki ang mawawala sa buong baryo. Pero mas hindi ko kayang panagutan kapag nabulok ang lahat ng mga peach.
At sasabihin mo lang na nagbago ang takbo ng merkado para makaligtas. Kung magbebenta ang Baryo Shimen sa halagang 0.8, sinasadya ninyong pababain ang presyo sa buong bayan. Hindi napapanatili ang presyo sa pamamagitan ng pagpigil sa iba na magbenta. Maghintay pa ng isang araw. Mawawalan lang tayo ng kaunting oras pero tataas naman ng 0.2. Libo-libo rin ang halaga niyan para sa buong baryo. Ang nakikita mo ay ang pinakamataas na alok na presyo. Pero iyan ay presyo ng transaksyon sa merkado, hindi ang dami ng nabenta. Iyan ay rate ng transaksyon sa merkado, hindi ang dami ng nabenta. Gaano karami ang bibilhin nila? Kailan sila darating? Magbibigay ba sila ng deposito? Sino ang makakasagot? Ang bayad. Hindi na ako makikipagsapalaran. Kung makukuha agad ang 0.8, pipirma na ako. Pipirma na rin ang pamilya ko. Noong nakaraang taon, naghintay kami hanggang huli. Pero walang kumuha sa mga pitch kahit sa halagang 0.3. Huwag kayong magsisi kapag tumaas ang presyo bukas. Huwag kayong magsisi kapag tumaas ang presyo bukas, Matsyangtong. Matsyangtong. Tataas ang presyo bukas. Marami ang magagalit at magmumura sa akin. Pero ako ang kapitan ng baryo. Hindi isang bangkero na nagpapasugal sa buong baryo. Ang 60,000 kilo ng pamilya ko, pipirmahan ko na muna. Ayusin ayon sa numero ng bawat kabahayan. Muling suliin ang dami ng ani sa mismong lugar. Bawal pumirma ang sinuman para sa iba. Ang 480 tonelada kasama ang iba pang supply. May pagkakataon na nating makumpleto ang order. Huwag muna kayong magdiwang. Kung hindi natin mapipitas ang lahat sa loob ng 48 oras. Ang 480 tonelada sa papel ay walang silbi kahit kalahating kilo. May isa pa. Ang 480 tonelada ay ulat lang mismo ng mga magsasaka. Kahit kalahating kilo lang ang malabis na may ulat. Magugulo ang iskedyo ng mga sasakyan at ang pondo sa huli. Tantyahin muna ng bawat kabahayan ang kanilang ani. At babayaran pagkatapos ng aktwal na pagtimbang. Iwanan sa puno ang mga hindi pa sapat ang hinog. Itapon agad ang mga bulok na prutas sa mismong lugar. Ang sinumang maglagay ng bulok na prutas sa ilalim ng kahon. Ang sinumang maglagay ng bulok na prutas sa ilalim ng kahon. Ititigil ang pagbili sa buong kabahayan na yon. Pansamantalang itigil ang pagbili sa buong sambahayan. Makinig kayong mabuti. Hindi kayo dadayain sa timbang ni Boss Zhu. At hindi rin pwedeng manloko ang Baryo Shimen gamit ang mga mababang kalidad na produkto. Ang sinumang sumira sa kontrata ay sumisira sa kinabukasan ng buong baryo. Naintindihan po. Kontrata numero 2. Hahatiin ang baryo sa mga grupo base sa dalisdis. Una ang mga sambahayan ng mga matatanda. Magsisimula ang pag-aani ngayong gabi. Haha, sige, magpakabusi kayo. Hintayin nyo bukas, magiging 1.5 na lang yan. Titignan ko kung sino ang unang iyak. Chanjun. Ha? Pumasok nga ang pera. Totoo nga ang pera. Totoo rin ang kontrata. Ngayon, kailangan mong patunayan na kayang ilabas ng mga truck ang mga pitch. Ipaalam sa buong baryo. Walang matutulog ngayong gabi. Unahin nating anihin ang mga mabababang lugar. Kasunod ang mga hinog na prutas. Aalis ang unang truck pagkalipas ng 2 oras. Pinakamabilis na huminog ang mga nasa silangang dalisdis. Unahing anihin ang sa mabababang lugar dahil madaling bahain doon. Ang ikalawang batch ay para sa mga matatanda at mga pamilyang nangangailangan. Hindi sila pwedeng mapunta sa huli. Dito ang akyat sa pader. Sige po. Bilisan ang pag-akyat sa pader. CJ. Magtrabaho man kayo buong magdamag. Mababawasan pa rin ng 7 ang kikitain nyo bukas. Huwag nyo akong sisihin kapag walang nagpaalala sa inyo. Ang mga hindi pumirma, asikasuhin nyo ang sarili ninyong taniman. Huwag ninyong harangan ang mga truck ng mga pumirma sa kontrata. 6 na truck ang pupunta sa silangang dalisdis. 4 na truck ang magbabantay sa Nango. Mag-iwan ng 2 truck sa pasukan ng baryo para sa pag-ikot. Kapag napuno ang isang truck, paalisin agad. Huwag nang hintayin ang buong konvoy. Hindi makakapasok ang malalaking truck sa kalagitnaan ng bundok. Kailangan pang ilipat ang mga basket ng kahit isang beses. At tataas din ang pagkasira ng mga prutas. Ang maliliit na sasakyan ang bababa ng bundok.
At ang malalaking truck naman ang kukuha ng karga sa pasukan ng baryo. Punuin lang hanggang 80% ang mga basket ng prutas. Kapag may nayurak na kahit isang layer, bababa ang kalidad ng buong basket. Dati, ang mga namimili ay pumili lang ng malalaki. Kaya nabubulok lang ang mga natitirang maliliit na peach. Ngayon, bibilhin na talaga nila ang lahat. Hindi ibig sabihin na maliit ay mababa na ang kalidad. Basta sapat ang tamis at hindi bulok. Didiretso ito sa linya ng pagpoproseso. Ihiwalay ang mga hilaw, may lamat, at mga nahulog sa lupa na may putik. Naintindihan po, hindi namin hahaluin ang mga bulok sa magaganda. Sambahayan numero 3, kabuang timbang ay 480 yen. Timbang ng basket ay 36 yen. Netong timbang ay 450 yen. May mga hamog pa ang mga bagong pitas na peach. Babawasan pa ba ang timbang dahil sa hamog? Pinapayagan sa kontrata ang 2% bawas kapag basang-basa sa hamog o ulan. Pero tuyo naman ang balat ng mga prutas ngayon. Kaya walang bawas. Tuyo ang balat ng mga prutas ngayon, kaya walang bawas. Kahit basa ang mga basket, walang bawas. Kami naman ang nagbigay ng mga basket. At nakabukod na ang timbang nito. Mga peach ang ibinebenta ng mga magsasaka. Hindi nila dapat sagutin ang para sa packaging natin. Hay! Tama ang mga numero at malinaw ang kwenta. Kuhanan ng larawan ang bawat sambahayan para sa record. Isusulat din ang mga timbang sa dingding para makita ng lahat. Kung may mali kayong napansin, sabihin agad dito. Napakaluwag naman ng mga pamantayan nyo. Para sa 480 tonelada, madaragdagan yan ng libo-libong yuan. Dapat nating sagutin ang makatwirang pagkalugi na nasa kontrata. Hindi natin dapat kunin ang tubo mula sa timbangan ng mga magsasaka. Mas mahalaga pa sa pera ang mga sinabi mong yan. Kaninong basket ito? Magagandang peach ang nasa ibabaw. Pero may mga lamat na prutas sa ilalim. Ano ba ang nakasulat sa kontrata? Ang pwede pang iproseso at ang bulok na ay magkaibang bagay. Huwag hahayaang may humalong bulok na prutas. Tatanggapin pa rin ang mga magagandang prutas. Itapon o ihiwalay ang mga bulok. Paalala lang ito sa ngayon. Sa susunod na sadyain niyong maghalo ng bulok. Sususpindihin ang buong kabahayan. Hindi nandaraya sa timbangan si Boss Ziu. At huwag din sanang magtago ng daya sa ilalim ng basket ang mga taga-baryo. Kung sino man ang umulit nito, ako mismo ang magpapawalang bisa sa kontrata niya. Kung hindi pa sigurado, piliin at ihiwalay ninyong muli ang lahat. Dumating na ang huling bayad. Walang bawas kahit isang sentimo, bilisan nyo ang pagkarga. Huwag patigilin ang susunod na truck. Magpalitan sa pagpapahinga ang mga matatanda. Ang mga kabataan naman ang pumalit. Ngayong gabi, hindi ito paligsahan kung sino ang pinakamaraming napitas. Kundi kung sino ang unang makakapaglabas ng mga milokoton mula sa bundok. Bilisan pa natin ang kilos ng 10%. Bago magmadaling araw, kailangang makalabas na ang 6 na truck. Nabaon sa malambot na lupa ang truck numero 3 sa Nango. Baon na hanggang ehe ang mga gulong sa likod. Walang laman ang gilid ng kalsada. Kapag inapakan pa ang silinyador, tatagilid at tataob ang truck. Idiskarga muna ang kalahati ng karga. Hilahin ang traktor mula sa harap. Paatras lang pwedeng gumalaw ang truck. Idiskarga muna at saka ikarga muli. Maantala tayo ng hindi bababa sa 2 oras. Huwag idiskarga ang buong truck. Magbawas ng 30 kain sa kaliwang bahagi para gumaan. Lagyan ng mga tablang kahoy sa ilalim ng mga gulong sa likod. Sabay na hilahin ng 2 traktor, isa sa harap at isa sa likod. Kapag naputol ang lubid, mapapahamak ang mga tao pati na ang truck. Lahat ay lumayo ng 10 metro. Manatili sa loob ang mga driver ng traktor. Kapag tumunog ang lubid, huminto agad. Bawal ang mag-usyoso. Nailipat na ang 30 kain sa maliit na sasakyan. Ligtas na ang paligid. Dahan-dahang hilahin para kumagat ang mga gulong.
Gumagalaw na ang truck. Panatilihin ang bilis, huwag biglain. Hay! 40 minuto lang naman ang naantala. Para sa mga order. Huli pa rin kahit 40 minuto lang. Paunahin na ang truck numero 3. Lumipat na sa susunod na lokasyon. Zuchuan, hindi ka pa tumitigil simula nang pumasok ka sa baryo. Uminom ka muna kahit kaunting tubig. Hanggat hindi pa nakakalabas ng bundok ang unang grupo ng mga truck. Walang sinuman ang makakampante. Huwag na kayong magkarga, ang pinakabagong presyo sa bayan ay piso't kalahati na. Totoo nga, piso't kalahati bawat kilo, may diferensyang 70 sentimo. May 100,000 kilo ang pamilya ko. Malaking halaga ang mawawala sa atin. Para lang sa mga dekalidad na prutas ang presyong iyan. Hindi para sa lahat ng klase. 2 truck lang ang bibilhin nila sa ganyang presyo. Kahit 2 truck lang, piso't kalahati pa rin yon. Kapag natuloy ang unang bentahan, tiyak na tataas din ang mga susunod. Hahaha, mga kanayon ko sa Baryo Shimen. May oras pa para huminto kayo ngayon. Bibilhin lang ni Zuchuan ang mga milokoton nyo sa halagang 80 sentimo. Pero dodoblehin niya ang kita kapag ibinenta niya ito sa iba. Alam nyo ba noong una pa lang natataas ang presyo? Kaya ba pinilit nyo kaming magkarga kahit gabi na? Tumaas na ang presyo. Pero hindi nagbago ang kontrata. Ang mga truck na hindi pa nakakalabas ng baryo. Patigilin niyong lahat. Sa may bukana ng Baryo Shimen, sa lugar ng pag-impake. Hindi pwedeng umalis ang mga truck. Nabili na ito sa halagang piso't kalahati. Kailangang pag-usapan muli ang kontratang 80 sentimo. Nakakarga na ang 20,000 kilo ng pamilya ko. Ang diferensyang 70 sentimo ay 14,000. Sino ang magbabayad sa kulang na ito? Hahaha. Mga kanayon ko sa Baryo Shimen. Hindi pa huli ang lahat para huminto kayo. Basta huwag niyong ilabas ang mga produkto. Hahanapan ko kayo ng mamimili sa halagang 1 kalahating piso. Pirmado na ang kontrata. Natanggap na ang deposito. At natimbang na rin ang mga produkto. Ang pagharang sa mga truck ngayon ay paglabag sa kontrata. Napakalaki ng pagkakaiba ng presyo. Bakit niyo kami pinipilit na kumapit sa kontratang iyan? Alam mo nang maaga na tataas ang presyo. Kaya pinilit mo kaming mag-ani magdamag. Hindi ko alam na tiyak na tataas ang presyo. Ang alam ko lang noong pumirma tayo ng kontrata. Nakasulat na ng malinaw ang mga patakaran sa pagtaas at pagbaba ng presyo. Pero hindi biro ang 70 sentimo. Sino ang makakatiis na makitang mawala ang ganoong kalaking pera? Para sa mga magsasakang hindi pa nagkakarga. Maaari na kayong umurong ngayon. Ayon sa kontrata. Kailangan niyong ibalik ang doble ng deposito. Ang mga produktong natimbang at naikarga na ay sa akin. Hindi niyo na pwedeng harangin ang mga ito. Boss Zhu, hahayaan niyo ba talaga silang umurong? Kulang pa tayo ng mahigit 400 tonelada para sa order. Ang kontrata ay nagbibigki sa magkabilang panig. Hindi ito ginagamit para lang mang-ipit kapag ako ang nakalalamang. Narinig niyo ba? Siya mismo ay nag-alinlangan na. Ang mga gustong umurong, bilisan niyo na. Bukas ay magdadala ako ng mga truck para hakutin ito. Kung gusto ninyong umurong, walang problema. Ang deposito ng pamilya ninyo ay 48,000. Doble nito ay 76,000. Kapag natanggap na ang bayad, mapapawalang bisa na ang kontrata. Bakit kailangang doble? Nasa puno ko pa naman ang mga peach. Wala naman siyang nalugi. Dahil inihanda na ni Zuchuan ang mga truck, lalagyan, at pondo batay sa inyong ani, tapos ngayon ay urong kayo. Hindi pwedeng ang taong sumusunod sa kontrata ang magdusa sa panganib na ginawa nyo. Umurong kami kung umurong, ibebenta namin ito sa halagang 1 kalahating piso. Madali lang mababawi ang perang kikitain natin. Ibalik muna ang deposito bago natin kanselahin. Kahit 1 piso, hindi pwedeng kulang. Xiuxiu, bantayan mo ito. Naisulat na ang kasunduan. Kusang loob na umuurong si Ma Chenglu. Mula ngayon tumaas man o bumaba ang presyo, wala na itong kinalaman sa dating kontrata. Kapag naibenta ko na ito sa halagang 1 kalahating piso, malalaman niyo kung sino talaga ang matalino. Napakalaki ng dobleng bayad, hindi na ako urong. Ako rin, hindi ako urong. Kahit mababa ang 80 sentimo. Sigurado namang hawak na natin ang pera. Noong pumipirma tayo, tinanong naman natin ang tungkol sa pagtaas at pagbaba ng presyo. Ngayong tumaas na, bigla tayong magbabago ng isip. Kung bumaba ito bukas, may karapatan pa ba tayong humingi ng garantiya sa kanila? Lugar ng pag-uri at pag-impake sa Baryo Shimen. Kapitan Fang, pinigilan mong kumita ang buong baryo ng daan-daang libo. Tapos ngayon ay nagsasalita ka pa rito tungkol sa tiwala.
Maaari akong kutyain ng mga taga-baryo dahil sa maling desisyon. Maaari akong kutyain ng mga taga-baryo dahil sa maling desisyon. Pero hindi ko sila tuturuang ituring na basurang papel ang kontrata. Ako ang kapitan ng baryo. Hindi isang bangkero na nag-akay sa buong baryo na magsugal. Para sa mga pumirma, ituloy ang pagkakarga. Ang sinumang haharang pa sa mga truck. Siya mismo ang magbabayad sa pinsala ng pagkaantala. Paalis na ang ikapitong truck. Umpisahan muli ang oras para sa lahat ng susunod na truck. Kailangang mabawi natin ang 27 minutong naantala. Kontrolin ito sa lalong madaling panahon. Limitado na ang oras natin. Zhao Qiang, umurong na ako. Ang sinasabi mong 1.5 piso. Kailan darating ang mamimili? Ang malaking kliyente ng Xingnong Trade. Magpapadala ng mga truck bukas ng hapon. Iwan mo muna ang mga peach sa puno para sa inspeksyon. Walang deposito. At wala ring nakasulat na dami. Marami ang nag-agawan sa mga produkto ngayon. Sino pa ang magbibigay ng deposito ng maaga? Kung nagtitiwala ka sa akin, maghintay ka. Kung hindi ka naniniwala, sige, magmakaawa ka kay Zhu Chuan. Kung mababa sa 1.5, hindi ko ibebenta. May nagkansela na ng kontrata sa Baryo Shimen. Ligtas na rin ang 500 tonelada sa Baryo Kingxi. Kailangan niyong pumunta bukas ng hapon. Kung hindi ko na sila mapipigilan. Sinabi ko lang na titingnan ko ang mga produkto. Hindi ko ipinangakong bibilhin ang lahat sa halagang 1.5. Ang mga dekalidad na prutas ay ibabatay sa presyo sa merkado. Ang mga karaniwang prutas naman ay tatakdaan ng presyo sa mismong lugar. Hindi namin tatanggapin ang mga prutas na pumutok dahil sa ulan. Umaasa ang mga magbubukid sa halagang 1.5. Ngayong binabawi mo ang sinabi mo. Paano ko ito ipapaliwanag sa kanila? Ang alok na presyo ay hindi ang garantisadong pinakamababang presyo. Kung gusto mong makuha ang komisyon, siguraduhin mo muna ang 500 tonelada ng magagandang prutas. Kapag hindi naabot ang dami, kanselado ang ating kasunduan. Siguradong sapat ang dami. Magpadala na muna kayo ng mga truck. Titignan muna natin kung papayagan ng panahon. Basta't nasa atin pa ang mga peach. Hawak ko pa rin ang kontrol. Hahaha. Kailan ba talaga papasok sa baryo ang Xingnong Trade? Mas malapit na ang mga ulap ng ulan ngayon kaysa kaninang umaga. Hahaha. Bukas ng hapon. Habang kumakaunti ang produkto, lalong tumataas ang presyo. Ngayon, kung sino ang unang mag-ani, siya ang lugi. Ang sinasabi mong bukas ng hapon. Nakasulat ba yan sa kontrata? O sinabi lang sa telepono? Naghihintay ang buong baryo. Bakit kailangan mo pang manggulo sa oras na ito? Napaabot na ni Kuya Qiang ang presyo sa 1.5. Kaya huwag ka nang manggulo. May kabuang 118,000 yen para sa 6 na truck. 206.000, 265.000, 200, at 65.000, 200, at 65.000, 200, at 25.000, at 5.000. May kabuang 118,000 yen para sa 6 na truck, 200, at 55.000, 200, at 5.000, 200, at 6.000, 200, at 55.000, 25.000, 200, at 35.000. 0000235, 0000255, 0000255, 000. Bayad na ng buo ang natitirang balanse. Maaaring suriin ang timbang, kalidad, at halaga para sa bawat pamilya. Ang 1.5 ay alok na presyo lamang. Ang pera ay talagang pumasok na sa account. Huwag kayong huminto, anihin muna ang mga natitira. Nag-update ng direksyon ang Meteorological Center. Bibilis ang pagdating ng ulan. Ang orihinal na nakatakda para sa hapon ng sa makalawa. Ang malakas na ulan ay maaaring mapaaga ng 12 oras. Kailan ilalabas ang opisyal na babala? Pinakahuli na ang madaling araw. Kapag nailabas na ang babala, mauubos agad ang mga cold chain trucks sa buong bayan. Maaari ding maagang isara ang daan sa bundok. Abisuhan ang lahat ng may kontrata. Kanselado ang pahinga. Sabay na mag-ani sa Dongpo at Nango. Magpapalitan sa 2 shift ang mga kabataan. Sa kasalukuyang bilis, kakailanganin pa ng hindi bababa sa 20 oras. Wala tayong 20 oras. Halika rito ng mabilis. Naimbestigahan na ang tungkol sa bentahan na 1.5. 2 truck lang yon, na may kabuang 10,000 yen. Lahat ng iyon ay mga dekalidad na prutas na mahigit 180 gramo. Paano naman ang mga karaniwang prutas? Nasa 0.9 hanggang 1.0 lamang. At nagtatanong lang sila ng presyo.
walang paunang bayad, walang tiyak na dami, at wala ring truck na pumapasok sa bundok. Huwag mo munang ipagsabi sa lahat. Kapag huminto ang mga nagtatrabaho para makipagtalo, masasayang na naman ang oras natin. Ginamit ni Zhao Qiang ang 2 truck ng di-kalidad na prutas para lokohin ang 2 baryo na maghintay sa mataas na presyo. I-post natin ang buong impormasyon para kahit paano ay matauhan sila. Ang mga gustong umayaw ay hindi titingin sa mga kondisyon ng bentahan. Ang makikita lang nila ay ang 1.5. Kung sasabihin natin sa kanila ngayon na 0.7 lang ang karaniwang prutas, sasabihin nilang nagmamadali tayong ibaba ang presyo. Palagi ka nalang walang ipinapaliwanag. Paano ka paniniwalaan ng mga tao? May nagsabi rin sa akin yan 3 taon na ang nakalipas. Maliit na batch lang ang naibenta sa mataas na presyo. Hindi ako naniniwala, pakiramdam ko pa rin ay gusto nila akong lokohin para magbenta sa murang halaga. Kapag inisip na ng isang tao na mananalo siya, mas maraming ebidensya, mas madali niyang pipiliin lang ang bahaging gusto niyang makita. Kung gayon, huwag na natin silang kumbinsihin. Ipakita na lang natin ang buong datos sa lahat. Ayos lang na magkamali sila ng pili. Pero hindi natin hahayaang kalahating katotohanan lang ang makita nila. I-post ito sa pader ng kwentahan. Pinakamataas na presyo, grado, dami, at kung nagbayad na ng deposito. Isulat ng malinaw ang lahat, 725, 275, 305. 2 truck lang pala ang tinatanggap, walang bayad sa prutas, bawas 10 yuan. 2 truck lang pala ang tinatanggap kasama ang 10 yuan. Kapag dinala ang maliliit na prutas natin doon, 10 yuan lang ang bayad sa prutas. Kapag dinala ang maliliit na prutas natin doon, bayad sa prutas, 0 yuan. Hindi naman sigurado na 1.5 yuan ito kasama ang 10 yuan. Dumating na ang 0.8 yuan. Ibulsa mo muna ang sarili mong pera. Kung maibebenta ang 2 truck, makakapagbenta na tayo ng 20 truck pagkatapos. Ipinupost niyo ito rito ngayon. Dahil natatakot kayong magsisi ang lahat. Kinansela mo na ang kontrata. Desisyon mo na kung ibebenta mo ito sa halagang 1.5 o 0.5 yuan. Huwag mo nang harangan ang mga may kontrata sa pagkakarga sa truck. Haha, nangako si Zhao Qiang na magdadala ng mga mamimili bukas ng hapon. Hindi ko ibebenta ang mga peach ko ng mas mababa sa 1.5 yuan bawat gin. Pasulatin mo sila ng malinaw tungkol sa dami at grado. Pati na rin ang oras ng pagkuha ng produkto at pananagutan sa paglabag sa kontrata. Kung hindi, ang bukas ay magiging isang petsa lang sa kalendaryo. At hindi isang totoong negosyo. Kapag dumating na ang mga truck ko, huwag kang magsisi. CJ. 2 truck lang ng di-kalidad na prutas ang naibenta sa halagang 1.5 yuan. Walang malalaking mamimili para sa mga ordinaryong peach. Bakit hindi mo sinabi? Nagsisimula pa lang ang merkado. Ang unang mataas na presyo ay isang senyales. Ang pagbebenta ngayon ay magpapababa lang sa mga susunod na presyo. Walang truck ang mamimili. Hindi pa pirmahan ang kontrata. Pero papalapit na talaga ang ulan. Kahit papaano, pitasin muna natin ang iba at ilagay sa imbakan. Kapag pinitas ang mga peach, magsisimula ng bumaba ang presyo nito. Masariwa ang mga ito kung mananatili sa puno. Mag-inspeksyon ng mga produkto ang Singnom Trade bukas ng hapon. Kung sino ang maagang pumitas at makasira sa kalidad, siya ang mananagot. Tay, isang araw na paghihintay na lang, may diferensya na itong 0.7 yuan. Hindi tayo dapat maging duwag sa ganitong pagkakataon. Sana lang ay mga truck ang hinihintayin nyo. At hindi lang mga salita. Pasado ang tamis ng prutas. At ang dami ng sirang prutas ay nasa loob din ng pamantayan. Pero 110 tonelada pa lang ang dumarating ngayon. Ang 900 toneladang order ay hindi maaaring hatiin para sa kwentahan. Kapag hindi nakarating ang lahat bago mag alas 4 ng hapon sa Makalawa, hindi andar ang linya ng produksyon. Ang nakakontratang dami sa Baryo Ximen ay 480 tonelada. May 120,000 gin na ang umatras. Sa katunayan, 420 tonelada na lang ang pinakamarami. Kasama ang orihinal na supply. Kulang pa tayo ng hindi bababa sa 160 tonelada. May mga lumang taniman pa sa Hilagang Dalisdis na hindi nakarehistro. Mahigit 20 pamilya roon ang gumagawa ng tuyong peach buong taon. Samahan niyo ako roon, Kapitan Fang. Ang mga gustong pumirma ay susuriin agad. Ang mga ayaw naman ay hindi na natin aabalahin. May isa pang problema. Kakalabas lang ng dilaw na babala sa bayan. Nagtataasan na ang singil ng mga truck na may palamig. Hindi sapat ang natitira nating mga truck. Ilan pa ang kulang? Hindi bababa sa 12 truck. Kung kukuha tayo ng mga truck ngayon, doble na ang hinihinging presyo ng mga ito. At kailangan pa ng buong paunang bayad. Kung hindi tayo kukuha ng truck, hindi natin maihahatid ang lahat ng peach na nakontrata natin. Pero kung kukuha tayo, baka wala nang kitain sa transaksyong ito. Ireserba mo muna ang mga truck. Ang pera sa account ay sapat lang para sa kalahati ng bayad. Ang natitira naman, alin sa ititigil natin ang pagbili. O isasanla natin ang bodega.
Ang pagtigil sa pagbili ay nangangahulugang ang mga nakapirma na naibalik ang risgo sa mga taga-baryo. Makipag-ugnayan sa kumpanya ng transportasyon. Pwedeng gawing kolateral ang bodega. Dapat dumating ang 12 truck bago magliwanag. Mabibigyan kita ng 12 truck. Ngunit may yellow warning na. Ayaw pumasok sa bundok ng mga driver nang walang kasiguruhan. Doble ang singil sa biyahe kumpara sa orihinal na presyo. Dapat bayaran ng buo ang krudo at subsidyo sa risgo. Yehey! Masyadong mataas ang doble. Magbabayad ng buo kahit wala pa ang mga truck. Wala man lang kaming kahit anong pangunahing garantiya. Nag-agawan sa mga truck ang buong bayan ngayon. Kapag ibinaba mo ang tawag, mapupunta sa iba ang 12 truck na ito pagkalipas ng 10 minuto. Ang kondisyon ng truck, siguro ng driver, at pagdating. Isulat natin ang oras sa karagdagang kasunduan. Dapat makarating sa Baryo Ximen bago magliwanag. Kung hindi, dodoblehin ang bayad pinsala bawat truck. Ipadala mo muna ang pera. Ipadadala ko agad ang kasunduan. Gamitin muna ang balance sa account para reserba ang 6 na truck. Gawing panandali ang kolateral ang bodega para sa 6 pang truck. Ang bodega na lang ang natitirang ari-arian ng kumpanya. Kapag naantala ang order, wala na tayong atrasan. Ipinagkatiwala nila sa akin ang kanilang kaligtasan nang pirmahan nila ang kontrata. Hindi natin pwedeng dahil lang tumaas ang gastusin, ay ibabalik natin sa kanila ang risgo. Tutulungan kitang suriin ang kasunduan sa transportasyon. Maglalabas ang baryo ng patunay para sa ruta sa bundok at mga lugar ng kargahan. Hindi pwedeng maligaw ang mga driver pagdating nila rito. Ako ang gagabay sa hilagang dalisdis. Mayroon pang mahigit 100,000 gin doon. Basta't malinaw ang presyo at kontrata. Ako na ang kakatok sa mga pinto nila. Fangking He, bantayan mo ang lugar ng bayaran. Lihaw, alak mo ang mga truck. Kapitan Fang, samahan mo akong hanapin ang mga produkto. Bago magliwanag, dapat matapos nating sabay-sabay ang 3 bagay na ito. Pumirma kami sa halagang 80 sentimo sa Timog Dalisdis. Tapos biglang naging 1.5 piso. Ngayon, gusto nyo pa rin kaming magbenta sa orihinal na presyo. Pasado ang tamis. Medyo hinog na. Mananatili sa 80 sentimo. Ibibigay na ang deposito ngayon. Pero dapat mapitas ang lahat sa loob ng 10 oras. Paano pagkatapos ng 10 oras? Kapag umulan, mas maraming pitch ang mabibiyak. Kapag nagkaroon ng kontrol sa daan, hindi na rin makakapasok ang mga truck ko. Sa oras na yon, hindi lang ito pagbaba ng presyo, kundi hindi na matutuloy ang kontrata. Walang bawas kahit 1 sentimo ang pera sa Timog Dalisdis. Pwede kayong mag-abang ng mas mataas na presyo. Pero huwag lang kayong tumingin sa 1.5 piso. Itanong nyo muna kung kailan papasok sa bundok ang mamimili. Pipirma ang pamilya ko para sa 80,000 gin. Pipirma rin ang pamilya ko. Kahit gaano pa kataas ang presyong hihintayin nyo. Baliwala rin kung hindi darating ang mga truck. Nakareserba na ang lahat ng 12 pansamantalang truck. Pero nagdagdag ng mga kondisyon ang mga driver. Subsidyo sa panganib, bayad sa gabi, bayad sa pabalik na walang karga, at pansamantalang siguro. May karagdagang 120,000 sa kabuuan. Nakasulat ba sa karagdagang kasunduan ang oras ng pagdating? Nakasulat doon na darating sa pasukan ng baryo ng alas 7 ng umaga. Pero kung kukwentahin sa kasalukuyang gastusin, ang orihinal na tubo na 15 sentimo, ay wala pang 2 sentimo ang matitira. Pakaratingin muna ang mga truck. Kapag nagkaproblema pa ulit, lugi na tayo sa transaksyong ito sa halip na kumita. Napitas na ang mga pitch sa puno kung hihinto tayo ngayon. Hindi lang kami ang malulugi. Itinaas na ang antas ng babala. Lentik. Madulas ang paliko-likong daan sa bundok. Hindi kami papasok kung walang pera. Nabayaran na ng buo kagabi pa. Kayo ang biglang nagdagdag ng mga karagdagang bayarin. Sa pasukan ng Baryo Ximen. Yellow warning lang kagabi, ang lugar ng kargahan sa pasukan ng Baryo Ximen. Magtataas na ng orange warning ang Weather Bureau ngayon. Mapanganib na sa pasukan ng Baryo Ximen. Itinataya ng mga driver ang buhay nila sa pagbiyahe. Ito ang loading area sa pasukan ng Baryo Ximen. Loading area sa pasukan ng Baryo Ximen. Itinataya ng mga driver ang buhay nila sa pagbiyahe. Hindi na pwede ang presyo kagabi. Maaari nating dagdagan ng 120,000. Pero dapat sumunod ang mga sasakyan sa isang pamamahala. Sa pasukan ng Baryo Ximen, pero dapat sumunod ang mga sasakyan sa isang pamamahala. Loading area sa pasukan ng Baryo Ximen. Umalis agad kapag napuno na. Loading area sa pasukan ng Baryo Ximen. Huwag nang maghintay ng kasabay na sasakyan. Ang paghinto dahil sa pansamantalang pagsasara ng daan ay babayaran base sa totoong distansyang tinakbo. Kapag pumasok na ang pera sa account, papasok na kami agad sa baryo. 180,000 na lang ang natitira sa account. Pagkatapos ibawas ang 120,000. Hindi nakakasya kahit para sa krudo at bayad sa pagsusuri.
Papasok na ngayong hapon ang pera mula sa pagkakasangla ng bodega. Wala nang kita sa transaksyong ito. Kung wala nang kita, pwede pa naman tayong kumita ulit. Pero kapag nabulok ang mga produkto, hindi na makakabawi ang mga magsasaka ngayong taon. Kapag nabulok ang mga produkto, hindi na makakabawi ang mga magsasaka ngayong taon. Kapag nabulok ang mga produkto, hindi na makakabawi ang mga magsasaka ngayong taon. Nagdagdag ng 85 tonelada mula sa Hilagang Dalisdis. Sapat na ang dami para sa mga order. Pero hindi kakayanin ng kalsada at mabagal ang bilis ng pagkakarga. May hindi bababa sa 120 tonelada ang maiiwan sa huli. Hindi ito kayang ihatid lahat kung sa kalsada lang aasa. Hindi ito kayang ihatid lahat kung sa kalsada lang aasa. 5562303008. Maliban na lang kung babawasan natin ang bibilhin. O kaya ipatagalin pa ng isang araw ang huling batch ng mga peach sa baryo. O kaya ipatagalin pa ng isang araw ang huling batch ng mga peach sa baryo. Hahanap muna ako ng mapanang ruta. Hindi makakaligtas ang mga peach na ito sa darating na bagyo. Hahanap muna ako ng mapanang ruta. Hindi makakaligtas ang mga peach na ito sa darating na bagyo. Kailangan muna nating palamigin o iproseso ang mga ito dito sa baryo. May lumang pabrika ng delata sa kanluran ng baryo. Tumigil ang operasyon nito 10 taon na ang nakalipas. Nandoon pa rin ang mga hugasan at makina pang alis ng buto. Hindi rin binaklas ang maliit na cold storage. Maraming taon nang napabayaan ang mga kagamitan doon. Baka hindi na rin gumagana ang mga linya ng kuryente. Titignan natin doon kung pwede pa. Basta't maayos lang ang hugasan, pang-alis ng buto, at cold storage. Makakabili tayo ng oras para sa huling batch ng mga peach. Kayang ayusin ang hugasan at conveyor belt. Kailangang palitan ang belt ng makina pang-alis ng buto. Kulang sa nagpapalamig na kemikal ang cold storage. Bigyan niyo ako ng 6 na oras. Kaya kong maibalik ang kalahati ng kapasidad nito. 4 na oras lang. Ilista mo ang mga kulang. Kung hindi mabili sa bayan, baklasin mo ang mga ekstrang kagamitan ko. Magpapadala ang baryo ng 20 tao para maglinis ng pabrika. Tawagin ang mga elektrisyan, welder, at ang mga may karanasan sa pagpoproseso. Dapat may kuryente at ilaw na ang pabrika ng delata ngayong gabi. Kung sino man ang may mga kagamitan, dalhin nyo na rito agad. Bukas ng alas 6 ng gabi. Magkakaroon ng pansamantalang kontrol sa pangunahing daan sa kabundukan. Pero ayon sa pinakabagong ulat ng Weather Bureau, mas maagang darating ang malakas na ulan. Gaano kaaga? Hindi bababa sa 6 na oras. Ang ligtas na oras para sa pagbiyahe ay ngayong gabi na lang. Sa bagal ng takbo natin ngayon, hindi natin ito matatapos ngayong gabi. Walang magpapahinga muna. Pauwiin na ang mga matatanda at bata mula sa mga taniman. Pagsamahin ang 2 shift ng mga kabataan. Unahing anihin ang mga nasa mababang lugar. Huwag mag-iwan kahit isang hinog na prutas. Makinig ang lahat ng may kontrata sa Baryo Shimen. Oras ang kalaban natin ngayong gabi. Kapag nabulok ito bukas, mawawalan kayo ng kita para sa buong taon. Mga kasama, tingnan nyo. Hindi mailabas ang mga peach na binili sa halagang 8 sentimo. Napilitan na lang si Zuchuan na magtago sa lumang pabrika para isalba ang sarili. Hindi ito tamang pagnenegosyo. Nagtatakip lang siya ng isang butas sa pamamagitan ng paggawa ng isa pa. Mabuti na lang at kinansela ko ang kontrata ko. Kung hindi, baka ginawa na ring bulok na jam ang mga peach ko. May ginagawang pagsasaayos ng kuryente at may mabibigat na makina rito. Ang mga walang kinalaman sa trabaho, lumabas na agad. Takot kayong makuna ng video dahil may itinatago kayo. Ang peach na nagkakahalaga ng piso't kalahati, binili lang ni Zuchuan ng 8 sentimo para iproseso. Alam niyo naman kung sino talaga ang nalulugi rito. Maaaring maibenta ang sariwang prutas sa halagang piso't kalahati. Pero magyayari lang yan kung may bibili at may sasakyang maghahatid. Suriin at tanggapin sa takdang oras. Ang mga truck na ipinangako mong papasok sa bundok bukas ng hapon. Ano ang mga plaka ng mga ito? Ang Signum Trade ang namamahala sa pag-dispatch. Wala kang karapatang mag-usisa. Kung ganoon, hayaan mo silang magbayad ng deposito ngayon. Kapag pumasok na ang pera sa account, doon palang magiging totoo ang sinasabi mong 1 piso't kalahati. Maghintay ka lang. Bukas ng hapon, papadaanin ko ang buong plota ng mga truck sa harap mo. Bibilis muli ang paglapit ng ulan. Pumasok sa bundok bago mag-alas 6 ng gabi sa pinakahuli. 10 oras na lang ang natitirang oras para ligtas na makabiyahe ang mga sasakyan. Kanselahin ang 2 shift na salitan. Pagsamahin ito sa 1 shift. Pababain sa bundok ang lahat ng matatanda at bata. Ang mga wala pang 45 taong gulang ay magtipon sa silangang bahagi at bego. May 260 tonelada pa ang hindi napipita sa mga puno. Ang 12 pansamantalang truck ay makakarga lamang ng maksimum na 180 tonelada. Ang matitira ay kailangang dalhin sa pabrika ng delata. Unahing ikarga ang mga magagandang prutas. Ang mga may pasa o gasgas na prutas ay dumiretso na sa pabrika. Mag-iwan lamang ng isang tagatala sa bawat istasyon.
Sabay na gawin ang pagtimbang at pag-uri. Walang sinuman ang papayagang huminto sa pagtatrabaho dahil sa usapin ng presyo. Makinig ang buong baryo. Ang usapan ngayon ay hindi tungkol sa kung magkano ang kikitain nyo sa bawat karagdagang kaing na mapipitas nyo. Kundi kapag nahuli kayo kahit sa isang kaing lang, baka wala na kayong mapalang kahit isang 5. Ang makina sa pagtatanggal ng buto ay maaari lamang patakbuhin sa 60% na bilis. Kapag binilisan pa, mapuputol ang belt. Unahin muna ang paghuhugas at pre-cooling. Kung masira ang makina sa pagtatanggal ng buto, gawin ito ng mano-mano. Hindi maaaring ganap na huminto ang mga kagamitan. 10 tao sa paghuhugas. 6 na tao sa pag-uri. 4 na tao ang magbabantay sa pre-cooling room. Itapon agad ang mga bulok na prutas. Huwag hayaang madamay ang buong batch dahil lang sa isang kain. May 3 pansamantalang driver ang nakakita ng orange warning. Gusto nilang maghintay ng kargamento sa pasukan ng baryo. Malinaw na nakasaad sa kontrata na dapat silang sumunod sa dispatching ng loading point. Kung hindi sila papasok ngayon, magbabayad sila ng dobleng danyos para sa bawat kulang na truck. Kung papasok sila, daragdagan ng 2,000 ang risk subsidy. Masyadong makipot ang daan sa Bigo. Mahirap kahit ang mag-V-turn. Hanggang platform 2 lang kayo. Ang mga sasakyang pang-agrikultura ang bahala sa huling 2 kilometro. May magtuturo ng daan sa kanto. Para maiwasang magkasalubong ang malalaking truck. Isulat nyo ang subsidy sa kasunduan at papasok kami. Bilis, harangan nyo, may tao pa sa ibaba. Umatras kayong lahat. Huwag kang gumalaw, baka napinsala ang buto sa balikat mo. Naigagalaw ko naman, hindi ito bali. Uri ang mga nalaglag na melokoton at dalhin sa planta ang mga may puti. Kailangan mong pumunta sa klinika ngayon din. Kapag umalis ako, maghihintay silang lahat. Ibalik muna ang transportasyon. Bandahan lang ito, ayos na. Umupo ka muna ng 2 minuto. Hindi ka gawa sa bakal. Kapag bumagsak ka, mapapabagal mo lang ang lahat. Pagkatapos ng 2 minuto, nakaalis na ang lahat ng sasakyan mula sa Bigo. Sa ngayon, may kabuang 430 tonelada na ang nakarating. Inaasahang maghahatid pa ng karagdagang 210 tonelada ang mga sasakyang nasa daan. Ang natitirang kargamento ay dapat makarating sa planta bago mag-alas 4 ng hapon bukas. Kung hindi, ituturing pa ring hindi tapos ang 900 toneladang order. Kapag pinagsama ang 12 truck sa baryo at ang mga hilaw na materyales sa pabrika ng dilata, sapat na ito para mapunan ang kakulangan. Walang sasakyan ang dapat mawala. Lagyan ng seal at kuhanan ng larawan ang bawat truck. Aalis ng mag-isa ang bawat driver. Sinumang magpalit ng karga, maghintay ng tao, o huminto ng walang pahintulot sa daan, ay tatanggalan agad ng karapatang bumiyahe. Sa ganitong lagay ng panahon, hahayaan mo pa ring bumiyahe ang mga truck ng mag-isa. Sino ang mananagot kapag may nangyaring aksidente? Ako ang mananagot sa mga sasakyan at kargamento. Ipaubaya sa desisyon ng driver ang kaligtasan sa pagmamaneho. Maaari silang huminto kapag may baha. Ngunit hindi sila dapat mag-aksaya ng oras sa mga ligtas na bahagi ng daan para lang magkasabay. Isulat ng malinaw ang mga pananagutan. Aalis na ako ngayon. Numero ng sasakyan, pangalan ng driver, at bigat ng karga. Pati na rin ang oras ng pag-alis, a-upload nyo lahat. Kapag nawalan ng kontak ang kahit isang truck, ipatupad agad ang alternatibong ruta. Si Aling Zhao ng Sambahayan 72. Pumirma na ng kontrata. Nakuha na rin ang deposito. Bakit kahit isang basket, wala pang dinadala? Nakatira siyang mag-isa sa taniman sa dalisdis ng Yingzui. Nasa ibang lugar ang anak niya. Baka walang tumutulong sa kanyang mamitas. Aabutin ng hindi bababa sa 2 oras ang balikan sa dalisdis ng Yingzui. Hindi aabot sa 1,000 jin ang ani. Hindi sulit na maantala ang isang truck para lang sa isang sambahayan. Pwede na nating laktawan ang maliliit na magsasakang tulad nito. Dapat mapuno ang natitirang 12 truck sa loob ng 4 na oras. Kulangin lang ng isa, maimbak na ang mga paninda sa baryo. Maimbak lang ang mga paninda sa baryo. Kulangin lang ng isa, maimbak ang mga natitirang paninda sa baryo. Hindi makakapasok ang malalaking truck. Aakyat kami ng bundok ni Kapitan Fang kasama ang 10 tao. Ihatid ang mga pitch sa platform 2. Isabay na natin sa pagkarga sa huling truck. Manatili ka rito para mag-asikaso, ako na ang pupunta. Ikaw na ang bahala sa planta ng dilata at sa 12 truck. Mas kailangan ka rito kaysa sa bundok. Mabagal akong mamitas. Ayokong makaabala sa inyo. Pwede ko namang ibalik ang deposito. Huwag na nating ituloy ang sa mga pitch. Hindi nyo na kailangang ibalik ang pera, Mang Chen. Pumirma po kayo sa kontrata. Kaya kailangan naming kunin ang mga paninda. Konti lang naman ang mga pitch na ito. Hindi sulit na sadyain nyo pa rito. Para sa truck, 8,000 jin lang ito. Pero para sa inyo, kita nyo ito para sa buong taon, kaya sulit ito. Tatanggapin ng planta ng dilata ang 80 tonelada. 70% ng puno ang 12 truck. Basta hindi maputol ang pangunahing daan.
Matatapos nating ilabas lahat ngayong gabi. Hindi pa dumarating ang ulan. Bakit patuloy na may nahuhulog na bato mula sa bundok? Sabihan ng mga truck sa likod na mag-agwat at mauna nang umalis. Huwag nang hintayin ang huling pagtimbang at pagtutuos. Paalisin agad ang lahat ng punong truck. Huwag nang dagdagan ang mga hindi pa puno, palabasin na muna sila sa baryo. Naputol na ang pangunahing daan. Aabutin ng hindi bababa sa isang araw ang emergency repair. Hindi na makakalabas ang mga truck. Nasira ang mga truck. Pwedeng dumaan sa lumang daan ng kagubatan patungo sa highway ng Karatigbayan. Pero mahigit 10 taon nang walang dumadaan doon. Siguradong hindi kakasya ang malalaking truck. Ilipat ang mga pitch sa mga sasakyang pang-agrikultura. Daan sa daan ng kagubatan. Ipagpatuloy ang pagkarga sa Karatigbayan. Kailangan pang ilipat ng 2 beses. Tiyak na tataas ang pinsala sa mga prutas. At kailangan ding maghanda ng mga cold chain truck sa Karatigbayan. Ang 18 truck na nakalabas na ng bundok. Huwag nang bumalik sa Baryo Ximen pagkatapos maghatid. Pumunta na agad sa labasan ng kagubatan sa Karatigbayan at maghintay doon. Para sa paglilipat ng kargamento. Pabalikin muna ang 6 na truck para kumuha ng kargamento. Halos 15 tonelada ang kasya sa bawat isa. Higit 1 tonelada lang ang kayang ikarga ng sasakyang pang-agrikultura sa isang biyahe. Hindi iyon matatapos ihatid sa loob ng 14 na oras. Ipasok ang mga may pinas na prutas at ang huling 120 tonelada sa planta. Para matiyak na may mapupuntahan ang bawat gin ng peach. Sira na ang kalahati ng pangunahing biga. Kahit walang kargang sasakyan, hindi mangangahas na tumawid. Paano pa kaya ang mga traktorang may buong karga? Aabutin ng hindi bababa sa 5 oras bago makarating ang engineering team, hindi naabot. May 9 troso sa abandonadong bodega sa silangan ng baryo. Kunin muna natin ang mga yon para suportahan ang pangunahing biga. Hindi sapat kung kahoy lang ang gagamitin. Dagdagan ng 2 plaka ng bakal ang ibabaw ng tulay. Padaanin ang mga traktora ng salitan. Limitahan sa 800 gin ang karga bawat tawid. May mga plaka ng bakal para sa daan ang engineering team ng bayan. Sasabihan ko silang ihatid yon mula sa Karatigbayan patungo sa labasan ng kagubatan. Pagkatapos, bubuhatin na lang natin papasok. Timbang ng 1 plaka ng bakal ay mahigit 200 gin. Kailangan ng hindi bababa sa 20 tao. Pumunta rito ang lahat ng kayang maglakad sa Baryo Ximen. Tulay ang inaayos natin. At ito rin ang kabuhayan ng buong baryo ngayong taon. Eksakto nating tinatahak ang daan ng baha. Papasok ka mismo sa daanan ng baha. 800 gin lang ang kasya. Kapag may nagdagdag kahit 1 kahon, hihinto ang buong pila. Kung ganito kakunti ang ikakarga natin, kailangan nating pabalik-balik ng 12 ng beses. Mabagal lang kung pabalik-balik. Pero kapag gumuho ang tulay, doon tayo tuluyang hihinto. Unang truck, numero 1. Pagkatawid ng tulay, may mga sasakyan doon na kukuha ng mga karga. Ang mga walang kargang sasakyan ay babalik sa kurbada sa hilaga. Bawal magkasalubong ang mga sasakyan sa ibabaw ng tulay. Dahan-dahan sa kaliwang gulong. Manatili sa gitna. 3 metro na lang, 2 metro. Nakatawid na. Susunod na sasakyan, huwag hihinto. Bumuka na naman ang sugat mo. Pumunta ka muna sa pabrika ng delata at magpahinga ng 10 minuto. Nagbabago ang tibay ng tulay sa bawat sasakyang tumatawid. Hindi ako pwedeng umalis dito. Kung ganoon, tumayo ka na lang dyan at magya. Huwag ka nang magbuhat ng mga kahon. Hindi na sumasagot sa tawag ang mamimili ni Zhao Qiang. Gusto ko nang ibalik ang kontrata sa 8 sentimo. Napitas na ang mga pitch. Pwede na itong ikarga ngayon. Kanselado na ang kontrata mo. Nabayaran na rin ang deposito. Hindi na ito pwedeng ibalik. Magkakabarangay naman tayong lahat. Bakit sila pwedeng umalis? Pero ang sa akin ay hindi. Ang kapasidad ng tulay ay sapat lamang para sa mga kasalukuyang kontrata. Kung sisingit ka ngayon, ibig sabihin ay may iwan ang mga pitch ng isang magsasakang may kontrata. Kahit 7 sentimo na lang. Kahit 6 na sentimo, ayos lang. Basta maisama mo lang ang mga ito. Hindi ito usapin ng presyo. Nang umatras ka, kinuha mo ang mga sasakyang panghakot. Pati na rin ang mga panganib. Ngayong nangyari na ang panganib. Hindi mo na pwedeng iasa sa iba ang pasanin mo. Kapitan, tulungan niyo naman akong magsalita. Taga Baryo Ximen ka. Tutulungan ka ng baryo na dalhin ang mga pitch sa pabrika ng delata. Pero hindi ka pwedeng sumingit sa mga may kontrata. At hindi rin ito ibabase sa orihinal na kontrata. Akala ko talaga may bibili sa halagang 1.5 piso. Sa susunod, tingnan muna ang pera at kontrata. Bago maniwala sa sinasabi ng iba. Lihaw, may bagong lamat sa pangunahing biga. Pinakamarami na ang 3 sasakyang pang-agrikultura na makakatawid. Ikarga muna ang kinaaling Zhao at sa 2 pang pamilyang nangangailangan. Ang lahat ng natitirang karga ay dadalhin sa pabrika ng delata. May 2,000 gin pa kami.
Bakit kami ang huli sa pila? Sinusunod natin ang oras ng pagpirma at ang prioridad para sa mga nangangailangan. Ang mga produkto niyo na papasok sa pabrika ay babayaran pa rin ayon sa presyo ng kontrata. Basta hindi magbago ang bayad. Susunod ako sa desisyon. Bilis, malapit nang mabali ang pangunahing biga. Hindi gumagana ang silinyador. Itali ang lubid sa sasakyan sa harap. Lahat kayo, itulak at hilahin. Nakatawid na ang huling truck. 76 na tonelada ng sariwang prutas ang nailabas. Puno na ang kakulangan sa pabrika ng pagkain. Pero may natitira pang 120 tonelada sa baryo. Tuluyan ang nasira ang daan sa kabubatan. Tapos na sa labas na bahagi. Lahat ay lumipat na sa pabrika. Kalahati lang ang kapasidad ng makinarya para sa 120 tonelada. Hindi natin ito matatapos bago mag-umaga. Kung ganoon, buhay natin muli ngayong gabi. Ang pabrikang ito na 10 taon nang nakatigil. Ayos na ang linya ng paghuhugas. 40 tonelada lang ang kasya sa imbakan. Ang natitirang 80 tonelada ay kailangang hugasan at alisan ng buto ng sabay. Kapag may humintong makina, may ipon ang mga prutas. Ipasok muna ang mga buong prutas sa imbakan. Ang mga may pasa ay idiretso agad sa linya ng paghuhugas. Walang hihintong makina. At walang hihintong tao. Nagtrip ang pangunahing linya ng kuryente sa bundok. Hindi ito sira sa loob ng pabrika. Hindi titigil ang ulan, hindi maibabalik ang kuryente ngayong gabi. Huminto ang pre-cooling storage. Tumataas ang temperatura ng mga pitch. 3 oras lang sa pinakamatagal. Magsisimula ng uminit ang ilalim na bahagi. May 4 pa tayong diesel generator sa mga truck sa labas. Pero kapag tinanggal natin ang mga ito, hindi na makakapagpalamig ang mga natitirang cold chain truck. Umalis na agad ang mga sasakyang selyado na. Iwanan ang lahat ng generator para sa pagpoproseso. Aabutin ng hindi bababa sa 6 na oras sa daan. Kung walang sariling palamigan, maaaring lumampas sa limitasyon ang temperatura sa loob ng truck. Napalamig na sa 2 degree ang loob ng truck. Huwag bubuksan ang pinto habang nasa daan. Huwag bubuksan ang pinto habang nasa daan. Kaya nitong tumagal ng 6 na oras. Kung hindi aasikasuhin ang 120 tonelada sa pabrika, hindi ito tatagal kahit 1 oras. Paalisin na agad sa Baryo Shimen ang lahat ng selyadong sasakyan. Huwag nang hintayin ang kabuang bilang. Baklasin ang 4 na generator. Ikonekta sa washing line at pre-cooling storage sa loob ng 20 minuto. Sapat lang ang kuryente para sa washing line. Kalahati ng pitting line at ang pre-cooling storage. Hindi maaaring sabay na paandarin ang mga tangke ng pagpapakulo. Ipasok ang mga buong prutas sa pre-cooling storage. Hugasan at tanggalan ng buto ang mga may kaunting pasa. Direktang gawing puri ang mga malalambot na prutas. Itapon ang lahat ng maasim, may amag at may matinding dumi. May kaunting pasa lang naman ang mga ito. Kailangan din itong gawing puri. Mas mabilis mangitim kapag may pasa. Masisira na ang lasa nito bukas. Kung ipoproseso ngayon, pwede pa itong magamit bilang dekalidad na sangkap. Kung maghihintay pa, maitatapon lang ang mga ito. Sundin natin ang pamantayan. Sino mang manghinayang sa mga bulok na prutas? Madadamay ang mga produkto ng buong baryo. Napunit ang belt. Hindi kasya ang sukat ng pamalit na piyesa. Hihinto ang makina ng hindi bababa sa 1 oras. May ipon ang 20 tonelada sa loob ng 1 oras. Magkakagulo na ang mga susunod na hakbang. Huwag patigilin ang pitting line. Kung huminto ang makina, gawin itong mano-mano. 20 tao ang magtatrabaho sa 2 linya. Ihulog agad ang mga nahiwang prutas sa tangke ng malamig na tubig. Ihanda ang mga kutsilyo at disinfect ang mga ito ng sabay-sabay. Ibukod ang pag-ipon ng mga buto ng prutas. Palitan ang tubig panghugas kada 10 minuto. Bilis-bilisan nyo. Pero huwag sisirain ang pamantayan. Ako ang magbabayad sa mga nalugi dahil sa pag-urong ko sa kontrata. Ibigay ninyo sa akin ang pinakamarumi at pinakamahirap na trabaho. Hindi ito ang oras para magsumbatan. Iligtas muna natin ang mga pitch. Saka na natin pag-usapan ang mga bayarin. Ang hinihingi sa orihinal na kontrata ay mga buong na prosesong pitch. Hindi kasama ang mga hindi pa tapos na puri. Binago ninyo ang anyo ng produkto ng walang pahintulot. Kaya maaari naming tanggihan ang pagtanggap nito. Kulang pa ng huling 80 tonelada ang mga sariwang prutas. Hindi kasama ang puri. Hindi pa rin natin mabubuo ang order na 900 tonelada. Malinaw na nakasaad sa Artikulo 7 ng Appendix. Na kung hindi ligtas na maibabiyahe ang mga sariwang prutas dahil sa matinding panahon, maaari itong tanggalan ng buto, ay freeze, o gawing puri sa mga rehistradong pasilidad. Kukwentahin ang conversion rate base sa netong timbang ng hilaw na sangkap. 10 taon nang sarado ang pabrika ng lata sa Baryo Shimen. Wala ito sa listahan ng mga pasilidad na isinumite nyo noong una. Naisagawa na ang pansamantalang rehistrasyon ng pabrika ngayong araw. At na-verify na ito mula sa malayo ng istasyon ng pagkain sa lalawigan. Maaaring matunton ang bawat bariles ng puri hanggang sa bukid ng magsasaka at sa oras ng pagpoproseso nito.
Ako ang magbabayad para sa muling pagsusuri. Kung hindi papasa sa kalidad, magbabayad ako ng pinsala ayon sa kontrata. Kung pumasa naman ito sa pamantayan, pakiusap, tanggapin niyo ito alinsunod sa emergency clause. Ipadala muna ang mga sample para masuri. Pumasa ang antas ng tamis, dami ng bakterya, at latak ng pestisidyo. Kukwentahin ang timbang ng puri sa ratio na 1.2 sa 1 kumpara sa hilaw na sangkap. Hay! Basta makagawa tayo ng 76 na tonelada ng di kalidad na puri. Makukumpleto na natin ang order. Sabihin mo sa lahat. Dapat matapos ang 100 tonelada bago mag-umaga. Mag-iwan ng allowance para sa mga masisira sa pagsusuri. Pasado ang pulp ng prutas. Aprobado ang bilang matapos kwentahin. Kumpleto na ang 100 toneladang order. Tapos na talaga. Naitala na ang lahat ng mga nakakontratang produkto. Ipapamahagi na ngayon ang natitirang bayad. 80 sentimo, walang bawas kahit 1 sentimo. Kasama pa ang pagpapagawa ng tulay, ang pansamantalang crane, at ang bayad sa pagkumpuni at pagsusuri ng mga makinarya. Walang natirang kita sa order na ito. Nalugi pa ng 170,000. Makakabawi pa tayo sa pera sa susunod. Pero ang kontrata ay dapat matupad ngayon. Higit 400 toneladang peach mula sa 76 na pamilya. Walang pamilyang nalaktawan. Walang kilong kulang. Ngayong gabi, hindi lang pera ang ipinaglaban natin, kundi ang tiwala natin na pumirma ng kontrata sa labas sa hinaharap. Kung ngayong araw ay huminto tayo dahil lang sa pisong 50, o dahil sa pagguho ng lupa, at kanya-kanya na lang tayong nagligtas, walang maitalang bayad sa pader na ito, kundi listahan lang ng mga pangalan na nagkakasisihan. Ang mga pitch ng pamilya ko ay nakarehistro lang sa pinakamababang presyo ng pagpuproseso. Tinatanggap ko na mas maliit ang nakuha ko dahil sarili ko itong desisyon. Ang pag-amin sa pagkakamali ay hindi para pagsisihan mo ito habang buhay. Sa susunod na may mag-alok lang ng presyo, nang walang paunang bayad, dapat mong tandaan na itanong muna kung nasaan ang truck at nasaan ang pera. At kung nasaan nakasulat ang pananagutan. Tanda ko na ngayon. Kahit papaano, nandyan pa ang bodega. Basta't mabayaran ang sangla sa takdang panahon. Makakapagbiyahe pa rin ang mga truck ng kumpanya. Basta't may tiwala pa sa atin. May susunod pang order. Nakita nyo ba, 1 piso at 80 sentimo? Ipinagbili ito ng Barrio Shimen sa halagang 80 sentimo lang. Kulang ng 1 buong piso ang kinita sa bawat kilo. Nariyan na ang presyo, pero nasaan ang truck? Magre-reply na sila agad. Sandali. Inaayos pa ang mga truck. Maghintay pa ng 1 araw. Hindi na ba darating sina Zhaoqiang? Tanghali na. Bakit wala pa rin ang mga truck? Hindi ba't sinabi ni Manager Zhao kahapon na papasok sila sa bundok pagkasikat ng araw? Huwag kayong mag-alala. Naantala ang highway dahil sa malakas na ulan. Pero nakabiyahe na sila. Kung nakabiyahe na ang mga truck, ibigay mo sa akin ang numero ng driver. Nagmamaneho pa ang driver. Hindi niya masasagot ang tawag. Paano naman ang kontrata? Kuya Zhao, may masamang balita. Bakit ka ba sumisigaw? Naglabas ng anunsyo ang Xingmong Trade. Kanselado na. Paano na ang mga pitch namin? Naantala lang ito. Kanselado ang nakasulat sa anunsyo. Hindi naantala. Naka-off na ang telepono. Hinog na ang lahat, kung maghihintay pa ng 1 araw ay mabibiyak lang ang mga ito. Hindi maaari. Nangako pa sila sa akin kahapon. Zhaoqiang. Mang Chen. Sabihin mo sa lahat. Totoo ba talaga ang pisong 80? O naniwala ka lang talaga? Ako. Kinansela ko ang kontratang 80 sentimo. Ang 30 ektarya ng mga peach ko ay nakabitin lang sa mga puno. Sino ang magbabayad sa akin ngayon? Magpakalma kayo, mga kasama. Nasaan ang kontrata? Nasaan ang sinasabi mong truck? Nasaan ang sinasabi mong pisong 80? 20.0 yuan. Totoong pumasok ang bayad na 8 mao. Hindi lang ito basta alok na presyo. May kailangan po ba kayo? Itong kasunduan sa pagpapawalang bisa. Gusto ko pong itabi ito. Bakit po? Sa susunod, tuwing may mag-aalok sa akin ng mataas na presyo, ilalabas ko ito para tingnan. Hindi para alalahanin na naloko ako. Kundi para bago pumirma ng kontrata sa susunod. Tingnan muna ang mga responsibilidad. Bago ang presyo. Tandaan ko po iyan. Sino po ang hinahanap niyo? Ako ang purchasing director ng Sheng Food. Sheng Food.
Ipinadala kahapon ng planta ng pagkain ang inyong emergency. Napagtupad sa kontrata sa aming headquarters. Kahit may bagyo, saradong daan, at walang kuryente. Nagawa ninyo pa ring tuparin ang kontrata sa takdang oras. Kailangan namin ng mga kasosyong tulad ninyo. Plano naming magtayo ng isang pangmatagalang base ng supply ng prutas. Pangmatagalang kooperasyon. Hindi lang 900 tonelada, kundi 30,000 tonelada kada taon. Kontrata ang pinanghahawakan nila. At isang salita lang ang hinihintay natin. Ang order na 900 tonelada ay isang pagsubok lamang. Gusto naming gawin ang baryo shimen na isang base na nagsusuplay ng 30,000 tonelada ng prutas. 30,000 tonelada. Gaano kalawak na lupain ang kailangang tamnan para doon? Base sa kasalukuyang ani. Kailangan nating palakihin ang taniman ng hindi bababa sa 5 beses. Kasabay nito ang pagtatayo ng sistema ng pag-uri, pag-impake, at cold chain. Dati, isang ulan lang, halos malugi na tayo ng lubusan. Ngayong palalakihin ito ng 5 beses. Hindi ba mas malaki ang panganib? Huwag lang po nating tingnan ang numerong 30,000 tonelada. Ang problema ngayon ay hindi kung kaya nating magtanim, kundi kung may kakayahan tayong ihatid ang mga ito ng maayos at ligtas. Ang pagpapalawak ay hindi lang basta pagtatanim ng mga puno. Mula sa lupa, uri ng prutas, pag-aani, pag-uri, hanggang sa transportasyon. Dapat gumawa ng bagong pamantayan sa bawat hakbang. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto naming makipagtulungan sa inyo. Bakit po? Dahil kapag may dumating na bagyo, ang iniisip lang ng iba ay kung paano mababawasan ang sarili nilang lugi. Pero ang inisip niyo noon ay kung paano hindi malulugi ang mga magsasaka. Sa maikling panahon, maaari kayong kumita ng daan-daang libo sa isang taon. Pero kung may pangmatagalang plano, maaaring madoble o matriple pa ang inyong kita. Boss Zhu, sa tingin niyo ba ay magagawa natin ito? Boss Zhu, sa tingin niyo ba ay magagawa natin ito? Kaya natin. Pero hindi ibig sabihin na susugal tayong lahat ng sabay-sabay ngayon. Sa unang taon, magpapalawak muna tayo ng 2,000 munang lupain para makabuo ng pamantayan. Sa ikalawang taon, mag-adjust tayo base sa mga datos. Magtatag muna tayo ng kooperatiba para sa isahang pagbili ng pataba, isahang gabay sa teknolohiya, at isahang pagbebenta. Pwede ba akong sumali riyan? Sigurado ka ba? Dati kasi, nakatingin lang ako sa kung magkano ang inaalok ng iba. Ngayon, gusto ko namang matutunan kung paano talaga magbenta. Boss Zhu. Mang Chen. Marami pa pong natitirang peach sa baryo natin. Hindi na ito kukunin ng Xingmong Trade. Handa kaming sumunod sa kontrata. Hindi na namin kailangan ng 1.8 yuan. Basta may siguradong bibili. Hindi ba't nabababaan sila sa 8 mao noon? Ngayong nandito sila. Kukunin ba natin? Kung gusto ninyong sumali, pwede naman. Talaga po. Pero dapat sumunod ang lahat sa iisang pamantayan. Anong pamantayan po? Iisang pagsusuri para sa lahat. Iisang presyo. Sabay-sabay na oras ng pag-aani. Noon, may mga nalugi. Hindi dahil hindi maganda ang mga peach, kundi dahil naniwala ang bawat isa sa sarili nilang presyo. Nauunawaan namin. Medyo acidic ang lupa sa lugar na ito. Kailangan nga adjust ang ratio ng pataba. Noon, umaasa lang kami sa karanasan. Ngayon, sa wakas ay alam na namin kung bakit. May isa pang problema. Ano iyon? Hindi ganoon kasimple ang pagbili at pagbenta ng 30,000 tonelada. Kailangan natin ng bagong sorting center. Ang pagpapatayo ng sorting center ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 milyong piso. Sorting center. Sorting center. Ang perang kakikita lang natin, hindi naman siguro natin ipupuhunan ulit doon. Hindi naman siguro natin ipupuhunan ulit ang perang kakikita lang natin. Nakwenta ko na. Kung magpapatayo tayo ng sorting center, may ipit ng husto ang cash flow ng kumpanya. Paano kung hindi natin itayo? Ang 30,000 toneladang order. Hindi natin kakayanin. Kung ganoon, itayo natin. Sigurado ka ba? Noon, nagliligtas lang tayo ng isang order. Ngayon, nagtatatag na tayo ng isang buong industriya. Packaging, cold storage, at kooperatiba. Packaging, cold chain, at kooperatiba. May huling kondisyon pa. Ano iyon? Ang 30,000 toneladang supply base. Kailangang makapasa sa quality audit para sa 4 na panahon ng taon. Buong taon. Mga peste at sakit sa tagsibol. Proteksyon sa kalamidad at matinding init sa tag-araw. Pag-aani sa taglagas. At imbakan sa taglamig. Kung magpapatayo ng malawakang problema sa kalidad sa alinmang 2 quarter, magkaroon ng malawakang problema sa kalidad sa 1 quarter. Mapuputol ang kooperasyon. Alam ko. Ito ang paraan para magbago ang isang baryo mula sa pagbebenta lang ng prutas patungo sa pagbuo ng sariling industriya.
3,200,000 piso ang gastos sa unang yugto ng konstruksyon. 1,800,000 piso naman para sa pagbili ng mga kagamitan. Sa kabuuan, 5 milyong piso. Sa ngayon, 1,400,000 piso lang ang cash ng kooperatiba. Ibig sabihin, kailangan nating kumuha ng loan. Mangutang tayo. Sigurado ka ba? Ang 30,000 toneladang order ay hindi lang isang pagkakataon, kundi isang responsibilidad. Kung walang sorting center, hindi tayo makakakuha ng pangmatagalang kooperasyon. Palaging aasa na lang ang mga magsasaka sa presyong ididikta ng iba. Kooperatiba. Audit sa kwalifikasyon ng supplier at ulat sa pagsusuri ng kalidad. Audit sa kwalifikasyon ng supplier at ulat sa pagsusuri ng kalidad. Noon, hindi naman kami nagkautang ng ganito kalaki sa pagtatanim lang ng peach. Ngayon, bigla kaming may milyong pisong utang. Hindi ba masyadong mapanganib yan? Paano kung hindi maganda ang takbo ng merkado sa susunod na taon? Noon, takot tayong malugi. Kaya umaasa lang tayo sa mga mamimili. Ngayon, kung gusto nating magbago, hindi pwedeng umiwas na lang palagi sa panganib. Ulat sa pagsusuri ng kalidad. Audit sa kwalifikasyon ng supplier. Sumasang-ayon ako. Ulat sa pagsusuri ng kalidad. Kayo. Noon, akala ko kapag may nag-alok ng mataas na presyo, pagkakataon na yon. Pero nalaman ko rin kalaunan na kung walang maayos na bentahan, kahit gaano pa kataas ang presyo, pangako lang yan sa hangin. Ang kooperatiba ay hindi para isugal ang kabuhayan natin ng isang beses lang, kundi para hindi na natin kailangang sumugal taon-taon. Hindi pare-pareho ang ratio ng pataba sa mga puno ng prutas na ito. Kaya hindi magkakasabay ang pagkahinog ng mga ito. Ilang dekada na kaming nagtatanim. Kung kailan dapat magdilig. Kung kailan dapat magpataba. Alam na namin yan. Noon, ibinebenta lang namin sa mga mamimili. Kaya hindi masyadong mahalaga kung may kaunting pagkakaiba. Malakihang supply na ito ngayon. Anumang pagbabago sa kalidad ng kahit isang batch ay makakaapekto sa buong taniman. Dati, walang nagsasabi sa amin ng mga ganito. Dati, nagtatanim lang kayo ng mga puno ng prutas. Pero ngayon, nagpapatakbo na kayo ng isang produkto. Sa ganitong paraan, matutunton kung saang lupa galing ang bawat kahon ng mga peach. Kung sino ang nagtanim at kung kailan ito inani. Hindi lang mga peach ang binibili ng mga mamimili. Kundi ang kapanatagan ng loob. Magandang araw sa inyong lahat, ako ang tagapamahala ng pagbili mula sa Hengfeng Agriculture. May appointment ba kayo? Nabalitaan naming palalawakin ng Baryo Shimen ang supply nito ngayong taon. At handa kaming magbayad ng paunang deposito. May deposito pa. At mas mataas pa ng 15% ang presyo namin kumpara sa Sheng Food. Ganoon kalaki ang itinaas kumpara sa Sheng Food. Kung totoo man yan. Hindi maliit na kumpanya ang Hengfeng Agriculture. Pero wala silang record ng pangmatagalang pakikipagtulungan sa mga taniman. Nangangako lang sila sa presyo ng pagbili. Pero walang nakasaad na pinakamababang dami ng bibilhin. Mga peach lang ang binibili nila. Kung ganoon, ano naman ang binibili ng Sheng Food? Ang binibili ng Sheng Food ay ang kakayahan nating mag-supply. 30,000 tonelada kada taon. Mas mataas ang presyong inaalok namin kumpara sa Sheng Food. Boss Zhou, ano sa tingin nyo? Ang mataas na presyo ay hindi nangangahulugang mataas na kita. Boss Zhou. Sa panahon ngayon, sino ba naman ang hindi tumitingin sa presyo? Ganyan din ang ginawa ng Baryo King C noong nakaraang taon. Pambihirang kaso lang yon. Ang isa ay nakasulat ang presyo. Ang isa naman ay nakasulat ang responsibilidad. Maaari ninyong piliin ang mataas na presyo. Pero dapat ninyong malaman kung ano ang mawawala sa inyo. Kung wala si Boss Zhou, baka naakit na naman tayo sa mataas na presyo. Pagsusuri sa kwalifikasyon ng supplier. Pagsusuri sa kwalifikasyon ng supplier. Ganyan din ang iniisip ko noon. Ulat sa pagsusuri ng kalidad. Ganyan din ang iniisip ko noon. May nagkaproblema. Anong problema? Maagang isinagawa ng Sheng Food ang unang random na inspeksyon sa taniman. May 3 modelong sakahan na ang antas ng kemikal ay malapit na sa pinakamataas na limitasyon ng pamantayan. Kaninong 3 pamilya yon? Ito ang detalye. 2 sa kanila ay mga bagong saling magsasaka mula sa Baryo King C. CJ. Abisuhan ang lahat ng mga tekniko. Ngayon na. Simula bukas. Suriing muli ang lahat ng mga taniman ng prutas. Ang 30,000 toneladang supply. Hindi natin maaaring iasa sa tsamba. Ang limitasyon ng pamantayan ay nasa 0.5. Sa ngayon, ang pinakamataas na bahagi ay umabot na sa 0.48. Bagamat hindi pa ito lumalampas sa limitasyon. Malapit na ito sa mapanganib na antas. Kanselahin kaya ng Sheng Food ang pakikipagtulungan natin. Dahil kaya bago pa lang sila sumali. Kaya hindi nila sinunod ang mga panuntunan sa pagtatanim. Habang hindi pa natin nalilinaw ang nangyari. Huwag muna nating sisihin ang kahit sino. Pero sa lupa naman talaga nila nakuha ang mga resulta ng pagsusuri. Kung nasaan ang problema, doon natin ito lutasin. Pero bago tayo makapag-imbestiga,
Walang sinuman ang dapat magbintang sa iba. Walang problema sa lupa. Ligtas din at pasok sa pamantayan ang record ng mga pataba. Kung ganoon, nasaan ang problema? May problema ba sa lupa ko? Hanapin muna natin ang sanhi. Hindi ang sisisihin. Alam kong malaking proyekto ang ginagawa ninyo ngayon. Ayaw ko namang maging pabigat sa inyo. Ang pinakamahalagang layunin ng kooperatiba ay ang magtulungan kapag may dumating na problema. Nahanap na ang problema. Ito ba yon? Ito ang gamot na madalas gamitin noon. At matagal bago mawala ang mga kemikal nito sa halaman. Hindi ko naman ginamit ng basta-basta. Ganyan naman ang pagtatanim ko dati pa. Alam ko. Hindi nyo ako sinisisi. Hindi sa nagkamali kayo. Kundi hindi na kaya ng lumang paraan ang laki ng produksyon ngayon. Simula ngayon, lahat ng supply sa pagsasaka ay bibilhin ng sabay-sabay. Paano naman ang mga natirang supply sa bahay? Lahat ay itatala at isisilyo. At sama-samang ipoproseso. Pinagkagastusan din namin ang mga yan. Kung manghihinayang tayong itapon ang isang batch ng gamot, maaari nating maiwala ang 30,000 toneladang order. Suportado ko yan. Bakit ang bilis mo namang sumang-ayon? Dahil nadala na ako noon. Dati, akala ko ang presyo ang pinakamahalaga. Ngayon alam ko na, ang katatagan ang may pinakamalaking halaga. May 7 araw pa bago ang opisyal na pagsusuri para sa kontrata. Maghahanda kaming mabuti. Kailangan naming makita ang buong sistema. Pamamahala sa supply, talaan ng pag-ani, kontrol sa temperatura ng transportasyon, at pagsubaybay sa batch. Kapag nagkaroon ng problema sa kahit isang bahagi, ititigil ang 30,000 toneladang kooperasyon. Napakahirap gumawa ng kumpletong sistema ng pagsubaybay sa loob ng 7 araw. Kahit mahirap, kailangan nating gawin. Isang baryo lang naman tayo. Ganyan din ang tingin sa atin ng iba noon. Tapos na ang paggawa ng mga code. Sa susunod, kailangan na ring upload kapag naglalagay ng pataba. Kung kailan naglagay. At kung gaano karami. Lahat ay dapat itala. Ilang dekada na kaming nagtatanim ng peach. Pero ngayon parang nag-aral kami ulit mula sa simula. Dahil noon, nagtatanim lang tayo ng peach. Naghuhubog ng kalidad ng produkto. Pero ngayon, gumagawa na tayo ng sariling brand. Random na susuriin ang 50 lot ng lupa. Ano ang resulta? Kumpleto ang mga tala. Lumalabas na ang mga resulta. Pumasa. Pasado. Nagawa talaga natin. Binabati ko ang Baryo Shimen. Opisyal nang nagsimula ang kooperasyon para sa 30,000 toneladang produksyon. Salamat. Hahaha. Kuya Zhu, ano pong nangyari? Kaanunsyo lang ng Hengfeng Agriculture. Nakuha nila ang 50,000 toneladang taniman ng prutas sa kalapit na bayan. 50,000 tonelada. Plano nilang ibaba ang presyo para agawin ang merkado. Gusto nilang makipagkompetensya sa presyo. Ano ang gagawin natin? Hindi tayo makikipaglaban. Dahil prutas lang ang ibinebenta nila. Pero supply chain ang ibinebenta natin. Kuya Zhu, may masamang balita. Anong nangyari? Inanunsyo ng Hengfeng na itataas nila ng 20 sentimo ang presyo ng pagbili. At simula ngayon, cash na ang bayaran. Makukuha agad ang bayad sa mismong araw. Hindi sila naghahangad na kumita. Kundi nang agaw sila ng mga magsasaka. Ha? Simula ngayon. Walang limitasyon sa dami. At kami ang may pinakamataas na presyo sa buong bayan. Bayad agad ng cash. Paano kung sa kanila muna natin ibenta ngayong taon? Boss Zhu, magtataas din ba kayo ng presyo? Mas mataas ng 20 sentimo kada kilo ang alok ng iba. Baka lumipat din ang mga tao natin sa kanila. Boss Zhu, hindi pa huli ang lahat para umatras. Atras sa alin? Ipaubayan niyo sa amin ang pamamahala ng kooperatiba. At sinisiguro naming mas mataas ng 20 sentimo kada kilo ang alok namin kumpara sa Sheng Food. Napakalaki ng pagod niyo sa pagtatayo ng taniman at sorting center. Masyadong malaki ang panganib. Mabuti pang ibenta niyo na lang sa amin ang mga produkto. Para kumita kayo ng walang kahirap-hirap. Tatanungin ko lang, ilang taon na kontrata naman ang handa ninyong pirmahan? Mabilis magbago ang merkado. Taon-taon ang pirmahan. Sa kasunduan ng Shengyu, gaano karami ang nakasulat na minimum na bibilhin? Depende na yon sa magiging takbo ng merkado. 3 taon ang kontratang pinirmahan ng Sheng Food. Nakasulat doon ang minimum na bibilhin, pananagutan sa paglabag, at ischedule ng bayaran. Maaaring tumaas o bumaba ang presyo. Pero hindi pwedeng walang malinaw na pananagutan. Sumasang-ayon ako kay Boss Zhu. Hindi ko na kailangan ang dagdag na 20 sentimo. Dati, dahil lang sa piso o 2 pisong pagkakaiba. Halos mawala ang buong taon kong ani.
Ngayon, alam ko na ang tunay na may halaga ay hindi ang inaalok na presyo, kundi ang pagkakaroon ng taong handang bumili palagi. Sana hindi kayo magsisi sa huli. Ang tunay na magsisisi ay ang mga taong itinuturing na gastusin lamang ang katapatan. Dati, isang puno lang ang pinangangalagaan natin. Ngayon, isang buong industriya na ang pinangangalagaan natin. Boss Zhu, kapapasa lang ng resolusyon sa head office. Anong resolusyon? Simula sa araw na ito, ang Baryo Shimen ay opisyal nang naging modelo ng basihan ng supply ng prutas sa silangang China. Kuya Zhu, nagawa talaga natin. Mula sa 900 tonelada hanggang 30,000 tonelada. Sa wakas ay narating natin ang antas na ito. Naku, may problema. Anong nangyari? Biglang nag-abiso ang Hengfeng Agriculture na kailangang ihatid agad ang mga prutas mula sa lahat ng kasosyong taniman sa buong bayan. Hindi ba normal na pagkuha lang ng pananim ito? Pinaaga nila ng isang buong linggo ang schedule ng pagbili. Bilis-bilisan nyo. Manager, puno na ang cold storage. Iimbak muna natin sa pansamantalang bodega. Higit 30 degree ang init sa labas. Kung walang cold chain, hindi magtatagal ang mga peach. Kunin muna natin ang mga ito. Manager, lumampas na sa 18% ang nasirang pananim. Bakit ang bilis naman? Masyadong mabilis ang pagkuha, hindi pumasa sa kalidad, selyuhan na. Hindi makahabol ang transportasyon, pag-uri at cold storage. Hindi ba sinabi kahapon na ngayon ang bayaran? Hindi pa dumating ang pondo mula sa head office. Hindi ba cash on delivery ito? Pakiusap, maghintay pa kayo ng 2 araw. Nakasulat ba yan sa kontrata? Tapos na ang ika-32 batch. 4 na degree ang temperatura. Handa nang umalis ang truck. Ito ang tinatawag na supply chain. Dati, isang truck ng mga peach lang ang ibinebenta natin. Ngayon, isang buong sistema ng pamantayan na ang ibinebenta natin. Boss Zhu, pwede pa ba kaming sumali sa kooperatiba? Bakit kayo lumapit sa akin? Huminto ang Hengfeng Agriculture sa pagbili ng kalahati pa lang ang nakukuha. Mataas na ang presyo. Pero walang garantiya na bibilhin nila ang lahat sa huli. Tinatanggap ng kooperatiba ang mga taong handang sumunod sa patakaran. Handa kami. Ang unang dapat gawin sa pagsali sa kooperatiba ay hindi ang pumirma ng kontrata. Ano po pala? Alin muna ang mga pamantayan? Ngayon, tawagin natin ang pinuno ng kooperatiba ng Baryo Shimen na si Zhu Chuan para sa kanyang talumpati. 1 taon ang nakalipas, katulad ninyo kami, na ang tanging iniisip lang ay maibenta ang mga peach. Ngunit kalaunan ay nalaman namin na ang tunay na nagtatakda ng presyo ay hindi ang kung sino ang nag-aalok ng pinakamataas na presyo ngayon, kundi kung sino ang handang maging responsable palagi. Hindi nabubuo ang isang industriya sa pamamagitan ng isang beses na mataas na presyo. Nabubuo ito sa pamamagitan ng katapatan, mga pamantayan at responsibilidad na pinatutunayan taon-taon. Ito ang dahilan kung bakit pinili namin ang Baryo Shimen. Dati, binabantayan lang natin ang ating maliit na lupain. Ngayon, binabantayan na natin ang ating hinaharap. May mga naniniwala sa mataas na presyo. May mga naniniwala sa swerte. Pero ang mga taong tunay na nagtatagumpay sa huli ay ang mga palaging naniniwala sa kontrata.